Nicolas, nagtataka na ako kay Amadeo. Madalas ko siya makitang lumabas tuwing gabi. Ano ka ba naman, Paloma? Parang hindi mo naman kilala ang pinsan mong yun. Baka gumigimik. Alam mo namang mahilig ang isang yun sa babae. Hindi lang yun ang napapansin ko. Minsan nga natatakot na ako sa kanya eh. Parang ayaw ko na ding lumapit sa kanya minsan kasi parang bigla na lang akong susunggaban. Ha? Bakit ba? May ginagawa ba siya sa'yo na hindi mo nagugustuhan? Oo, madalas siya akong titigan eh. Yung pailalim na titig. Kaya nalilisik ang mga mata niya at nakakatakot. Hindi lang isang beses ko siyang nahuli, marami na. Kahit mga kaibigan kong babae, napansin na rin siya. Tapos may nakita rin akong sugat sa bandang likuran ng balikat niya. Parang tinalop na laman, pero kakaibang hugis eh. Parang sinadya. Hugis at sulok. Ano? Bakit naman kaya? Huwag kang mag-alala. Kapag nakakuha ko ng tiyempo, tatanungin at kakausapin ko siya. Ditong nakaraan kasi, parang iniwasan na rin ako eh. Napansin ko pang may dugo sa manggas ng suot niyang damit. Ang ikinakatakot ko, baka sumali na siya sa kung anong grupo kaya parang nag-iiba na ang ugali niya. Tsaka idagdag pa sa nakita mong sugat. Hindi ko alam kung anong grupo ang may ganong simbolo. Nagiging mailap na siya sa atin. Hindi naman siya ganon dati, di ba? May kakilala ka bang nabaliw sa pag-ibig? Ano ang gagawin mo kung ang taong itinuring mong pinakamalapit sa iyo ay nagawa kang ipahamak? Mapapatawad mo pa ba siya? Naway masagot ninyo ako sa comment section kung sakali mang mapiling itampok ang kwento kong ito. Kung gusto nyong malaman kung anong nangyari pagkatapos ng naging usapan ni Nicolas at Paloma, sumubaybay kayo sa aking kwento hanggang dulo. Magandang araw po Sir Jupiter at sa lahat ng nakikinig dito sa kwentong Takip Silim. Ako po si Monica, magte-30 anyos na at laking probinsya. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito kaso sinusungitan ako ng lolo Nicolas ko sa tuwing nagpapaalam akong ipapadala ko ang karanasan niya sa inyo. Ayaw niya kasi baka raw may makakilala sa kanya. Hanggang sa kalaunan ay napapayag ko na rin siya. Minsan iniisip ko na baka gawa-gawa niya lang talaga ang mga kwento niya sa akin kaya ayaw niya. Pero sa tuwing makikita ko ang likuran niya na puno ng mga peklat gawa ng latay at may sunog pa sa bandang balikat niya, naniniwala ako na totoo ang lahat ng iyon at hindi niya sinabi lamang. Naniniwala ako na totoo ang lahat ng iyon at hindi niya hinabi lamang. Ito ang nangyari kay Lolo Nicolas taong 1970s kasama ang kaibigan niyang sina Paloma at Amadeo noong sila'y nasa edad 25 at 27. Mga wala pang asawa pero may gusto raw ang lolo noon kay Paloma at pinopormahan niya ito. Gawa ng wala pa naman silang mga binubuhay na pamilya, madalas daw puro sila kalokohan, lalo na si Amadeo na mahilig maghamon ng mga bagay-bagay. Hanggang sa nauwi sila sa isang pustahan. Ang pustahang iyon ang magiging mitsa ng lahat ng masasamang nangyari sa kanila sa isang baryo na hindi naman sila pamilyar. Naway magawa nyo rin pong suportahan ang iba pa nating mga channel kung hindi nyo pa sila nabibisita. Nandyan din po ang Sitio Bangungot, Sitio Pangil, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, Miss Amy Aswang Love Stories. At kung naghahanap ka naman ng bago sa pandinig na purong pag-ibig lamang at problemang pag-ibig na kapupulutan mo rin ng aral, nariyan ang Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story. Sisimulan ko na po ang kwentong ito sa pwesto ng karinderya nila Paloma. Isang sinigang nga, Paloma. Pakidagdagan ng sabaw, tapos patis na rin at sili. Ako pakbet, pritong tilapia, toyo kalamansi, tapos paborito kong ikaw. Ano pa kayong dalawa? Hindi ba nagluluto sa mga bahay niyo at dito kayo lagi sa karinderya ko kumakain? Para mo na rin sinasabing tumatanggi ka sa customer, my loves. Ay naku Nicolas, tanghaling tapat. Ang init-init para sa mga banat mo, no? Hindi mo ba nakikita? Tagaktak ng pawis ko nang aasar ka pa. Hindi naman kita inaasar ah. Tsaka kahit na maligo ka sa pawis, magulo man ang buhok mo, at amoy ulam ka, maganda ka pa rin sa paningin ko. Corny mo, tol. Tumigil ka nga. Baka hindi ako makapagpigil. Busalan ko ng basa niyang bibig mo. Hindi ka ba nandidiri sa mga sinasabi mo? Bakit naman ako madidiri? Galing sa puso ko yun. Ay, ewan ko sa inyo.
Maiwan ko na nga muna kayo dyan nang maibigay ko ng pagkain nyo. Ay, ang ganda talaga ng pinsan mo, tol. Tingnan mo naman, walang kaayos-ayos, pawisan, pero nangingibaw pa rin ang ganda sa lahat. La, baliw! Lalahanan ng pantasya mo sa pinsang ko ah. Sumasabay pa ang kabaliwan mo sa init ng panahon. Makapaghubad na nga ng damit. Doble naman ang sando ko. Oh, ano yan nasa balikat mo yan, Amadeo? Parang sugat yan ah. Tatsulok, ano yan? Ito ba? Wala to. Napagtripan lang naming magbabarkada na sunugin ang balat namin. Nagmarka ba? Pare-parehas kaming naglagay. Tanda ng pagkakaibigan. Badoy! Ang sakit niyan. Sakto lang. Kailangan mo magtiis sa sakit kung talagang gusto mo. Tayo, ano sa atin? Mula bata pa tayo, magkaibigan na tayo. Halos magkapatid na nga, pero wala tayong ganyan eh. Akala ko ba, Baduy? Gusto mo ba? Sus, baka naman hindi mo kayanin ang sakit. Makagat ka pa nga lang ng kung anong insekto para ka nang lalagnatin. Dino, grabe ka naman. Totoo naman, di ba? Hayaan nga kitang suntukan. Di ka papalag eh. Takot ka lang masaktan. Ay, kahit matira matibay, kung tayong dalawa, hindi kita uhurugan. Oh, ayan ang mga order nyo. Dinagdagan ko na lang ng dinuguan. Sagot ko na yan. Uy, dinuguan. Meron pala kayo nito? Shit, sarap nito. Mukhang mapapa-extra rice ako ha. Kumakain ka na ng dinuguan, Teo? Kay Nicolas sana yan eh. Kasi sa pagkakaalam ko, ayaw mo niyan mula pa bata tayo kasi diring-diri ka sa dugo ng baboy. Noon yun, insan. May isang beses kasi akong nakatikim ng dinugan sa bahay ng barkada ko. Ayun, hinanap-hanap ko na ng panlasa ko. Masarap naman pala talaga. Masyado lang akong nag-iinarte noon. Ganun ba? O sige, kumain lang kayo ng kumain, Nicolas dyan. Daming tao eh. Tawagin niyo na lang ako o kayang kapatid kong si Buboy kapag may kailangan kayo ha. Dito muna ako sa likod ng kusina. Maglalabas pa ako ng ibang ulam eh. Sige, my loves. Pahinga ka rin ha. Saka maglagay ka ng bimbo sa likod mo para hindi ka matuyuan ng pawis. Oo na, Nicolas. Kumain ka na lang dyan. Mauubusan ka na ng dinuguan ni Amadeo sa sobrang landi mo. Wala naman daw napapansing kakaiba si Lolo Nicolas kay Amadeo noon maliban sa pagiging mayabang nito at mataas ang ere. Nagagawa niya namang sakyan dahil aminado naman siyang maging siya ay may pagkaluko-luko rin naman. Matagal na ring nililigawan ng pinsan nitong si Paloma at hindi rin naman lingid sa kaalaman niyang gusto rin siya nito. Pero mas pinili nilang huwag magmadali at ayaw niya rin namang madaliin ang babae. Ganun kataas ang respeto niya rito. Tsaka nasiguro na rin naman daw nila ang isa't isa na sa dulo sila ang magkakasama. Yun nga lang parang medyo tutol pa sa kanya si Amadeo noon kahit na magkaibigan sila, sanggang dikit at kapatid na nga ang turingan nila. Pero pag usaping Paloma, naiinis si Amadeo. Tila ba ayaw siya nito para sa pinsan. Hindi na lang din niya ipinipilit at baka mauwi pa sa pagtatalo. Ayaw naman daw yung mangyari ni Lolo. Alam din naman niyang sa huli sila pa rin ni Paloma ang masusunod. Pero sa pagkakaibigan, hindi naman daw yun maiiwasan. Lalo na kapag dumadating sa puntong ayaw nilang magpatalo dahil sa magkaibang opinyon. Nasisiguro ko sa'yo, tol. Kayang-kaya ko yung kuhain. Si Celia pa? Nako, sino-sino lalaki na ngang nakasiping nun. Di nyo lang alam. Mukha lang siyang hindi makabasag pinggan. Pero, nasa lubang gulo niyan. Ano ka ba naman, Deo? Kalalaki mong tao ganyan ang sinasabi mo kay Celia? Saan mo naman narinig ang mga yan? Mukhang inosente naman ang isang yun ah. Hindi. Yun ang akala nyo. Totoo ang sinasabi ko. Tignan nyo ha. Ako magpapatunay yan sa inyo. Pero hindi naman siguro tama paglaruan mo yung babae, tol. Babae pa rin yun. Kahit anong marinig mong kwento sa iba, parang hindi naman yata tama yung iniisip mo eh. Babae lang yan, pare. Ano ka ba? Binabatas lang dapat natin mga yan dahil lalaki tayo. Hindi ganon yun. Para mo na rin sinasabing kaya mong batasin ang nagluwal sa'yo, si Nanay Linda. Para namang anghel sa sinasabi mo, bakit kasama na yun si Paloma eh. Sigurado naman ako kung wala siya. Sasangayon kasi sinasabi ko eh. Hindi pa rin. Mali pa rin ang iniisip mo kay Celia. Hindi mo kinaangas yun, tol. Maniwala ka sa akin. Konting bula lang doon. Bibigay agad yon. Pero hindi nga tama na gano'n ang gawin mo sa kanya. Oo, sige. Madaling bumigay.
Pero pagtitripan mo lang para lang mapatunayan? Masyado ka lang talagang nagpapalakas kay Paloma. Alam ko namang rumespeto sa babae, Amadeo. Kahit ano pang nakaraan nila o ano mang ginagawa nilang taliwas sa iba, ang babae nire-respeto. Hindi inaapakan ng dangal. Sus! Ikaw ang baduy. Medyo napipikon na raw noon si Lolo pero kilala niya na kasi sa ganoong ugali ang kaibigan kaya nasanay na lang din siya. Pinapangaralan niya na lang din ito paminsan-minsan para malaman din ito ang mga pagkakamali niya. Hindi nga lang ito tumatanggap pagkakamali minsan at masyadong matigas ang loob nito. Nagiinom sila ng mga oras na yon, araw kasi ng Sabado. Libang lang daw at para mabilis makatulog gawa ng pagod magtrabaho ng isang linggo. Linggo lang ang araw na pahinga nila sa pagiging construction workers. Nagpatuloy sila sa pag-inom. Itinigil na nila ang usapan tungkol kay Celia, isa sa mga dalagitang kapitbahay nila. Umabot daw sila noon ng mga bandang 12:00 hanggang sa nakarinig sila ng isang napakalakas na sigaw. Sigaw ng isang babae na tila sinasaktan. Nawala raw ang lasing ni Lolo Nicolas at si Paloma agad na nataranta. Ano yun? Saan galing yung sigaw na yun? Ha? Oo nga. Parang si Celia yun ah. Huh? Ay, sumigaw ba? Ano na yan? Baka sumigaw lang sa sarap. Hindi, umayos ka nga, Amadeo. Baka kailangan ng tulong ng tao. Halika, Paloma. Sundan natin kung saan galing ang sigaw. Mag-isa pa naman yun sa kanila. Wala siyang kasama, di ba? Nasa Maynila mga magulang niya. Oo. Hala, baka pinasok na siya sa kanila. Tara, Nicolas! Uy, Deo! Hindi ka ba sasama? Sige na, sasama na. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari kay Celia noong mga oras na yon. Sa sigaw nito tila ba may kung anong nakita at inaatake siya. Habang papalapit sila sa bahay nila, unti-unti na ring humihina ang sigaw hanggang sa tuluyang nawala. Naglabasan na rin ang mga nabulabog na kapitbahay na hindi man lang nag-abalang lumabas agad. Marahil nagising lang din sila sa pagkakahimbing ng tulog dahil sa malakas na panahaw ng babae. Lahat sila pare-parehas lamang ng tanong. Anong nangyayari kay Celia para sumigaw siya ng ganun kalakas na buong barangay nagising niya? Sarado ang mga pinto ng bahay, ganun din ang bintana, pero napansin nila ang bubong na may sira. Tila meron daw ng pumilit na pumasok at doon dumaan. Sumundot din sa ilong ni Lolo Nicolas ang isang napakabahong amoy malansaraw, nabubulok at panis na karne na hinaluan ng sariwang dugo. Nang makapasok sila sa bahay nito, doon na nagimbal ang lahat. Patay na si Celia. Mulat pa ang mga mata pero ang tiyan wakwak na. Puno ng dugo ang kanyang kama, umaagos pa hanggang sa sahig. Pero hindi daw yun ang pinakamalala at kahit hanggang tumanda raw siya, imposible niyang makalimutan. Sa sahig naroon ang isang fetus na nagsisimula pa lamang mabuo. Kinagat lamang daw ang ulo nito pero itinapon na rin sa lapag. Diyos ko po! Sino may gawa nito kay Celia? Pucha, pinag-uusapan pa lang natin sa kanina tapos ganito ang mangyayari sa kanya. Hindi kung sino ang gumawa nito sa kanya. Makaaswang gaya ng naririnig ko. Aswang? Posible nga kayong nagbalik sila rito sa baryo natin? Hindi ba't ang sabi nila, naubos na sila ng mga manunugis noon? Imposibleng maubos ang mga yan, Paloma. Baka nagtatago lang ang iba sa kanila. Kawawa naman si Celia. Buntis siya? Posible nga ang aswang gumawa nito. Baka nagutom dahil naamoy siya. Kawawang babae. Bakit kasi wala siyang kasama rito sa kanila? Nakampante mga magulang niyang iwan siyang mag-isa. Naririnig kong nag-uusap yung mga kapitbahay ngayon lang. Parang tinatago niya yatang buntis siya eh. Kahit magulang niya hindi raw alam. Yan ang napapala ng babaeng hindi mapakali sa isang lalaki. Sabi ko na sa inyo eh. Malamang, kaya niya tinatagong buntis siya kasi hindi niya alam kung sinong ama. Kung hindi ba naman gaga eh, hindi sana siya atakin ng aswang na yan. Tumigil ka nga, Amadeo. Lasing ka na kaya kung ano-ano lumalabas din sa bibig mo. Baka mamaya may makarinig pa siya, makarating pa sa mga magulang ni Celia. Totoo naman malandi ka siyang anak nila. Tara na, nagtawag na raw ng kapulisan ng mga tanod. Hindi naman tayo kailangan dito eh. Halika na, Paloma, ihatid na kita pa uwi. Hindi ko yata kayang makatulog sa nakita ko. Ay, magdasal ka bago matulog.
Nagsimulang matakot ang mga tao sa kanilang baryo mula ng gabing atakihin si Celia ng aswang. Hindi makapaniwala at sising-sisiraw ang mga magulang nito. Pero hindi lang ang aswang ang bumabagabag sa isip ni Lolo Nicolas. Gabi-gabi raw siyang hindi pinapatulog ng mga bagay na tumatakbo sa isip niya. Hindi lang tungkol sa aswang, kundi pati na rin sa nakita niya sa sahig ni Celia. Hindi yung sanggol, kundi yung hugis na nakaguhit doon gamit ang dugo. Malaking tatsulok na may mata sa loob. Isang simbolong gawa ng kalaban o ng mga alagad ng dilim. Kaya hindi niya masiguro kung aswang nga ba o kagagawa niyon ng kulto. Ang lalim naman yata ng iniisip mo, Nicolas. Nasaan nga palang pinsan ko, hindi mo kasama? Hindi eh. Hindi nga nakapasok ang isang yun eh. Hinahanap siya ni Foreman. Oh, saan naman nagpunta? Nagsabi ba siya sa'yo? May pupuntahan daw. Hindi niya naman sinabi sa akin kung saan. Kasama niya bang mga barkada niya? Napapansin ko kasi napapadalas ang pagsama-sama niya dun eh. Padalas nga tuwing gabi lalabas pa. Babalik siya mag-uumaga na. Nagugulat nga ako eh. Nakakapasok pa rin siya sa trabaho. Ha? Totoo ba? Ngayon mo lang nasabi sa akin yan ah. Eh akala ko naman alam mo kasi magkaibigan kayo. Tsaka lagi kayo magkasama. Malay ko ba kung nababanggit niya sa'yong tungkol doon? Hindi ba mukhang puyat o inaantok yun sa trabaho niyo? Eh hindi naman. Lagi nga ganado eh. Kala ko pa nga meron ng syota kaya siya laging masaya. Ngayon lang yun hindi pumasok. Sa tingin mo ba meron siyang hindi sinasabi sa atin? Pwede. Baka hindi lang tutungkol sa iba niyang barkada. Baka meron na talaga siyang syota na gabi-gabi niyang pinupuntan kaya siya umaalis. Tapos papasok siyang masaya. Pwede, pero bakit naman niya ililihim sa atin? Dati-rati naman kapag meron siyang nililigawan o kaya naman may kursunada siya, tayo ang una niyang sinasabihan, di ba? Oo nga. Pero baka gusto niya munang maging pribado hanggang sa maging sigurado siya. Alam mo naman si Amadeo, may pagkaluko-luko rin talaga minsan eh. Bihira magseryoso sa babae. Sa bagay. Eh sana lang magseryoso na talaga siya ngayon kung totoo ang meron siyang kinagigiliwang babae ngayon. Ay, naku my loves. Ipagdasal na nga lang natin yan na makuha niya ang pagiging lover boy ko. Corny mo, baduy. Ayos lang, maging corny at badoy, basta sa'yo lang. Ewan ko talaga sa'yo, Kulas. Kumain ka na nga lang dyan. Hoy, sabay mo ko. Hindi na, mamaya na ako. Parating na rin yan ng mga estudyante kaya daragsang kakain dito. Akala ni Lolo Nicolas, minsan lang ang pagliban ni Amadeo sa trabaho. Pero napapadalas daw yun. Kapag tinatanong niya naman kung may problema ba ito, wala naman daw tapos iiwas na. Hindi niya maiwasang maisip na baka may dinadala itong problema at naihiya lang magsabi. Maging ang pamilya nito ayon kay Paloma ay napapansin na rin ang mga kakaibang bagay sa kanya. Siguro may isang buwan din daw na naging ganoon ang sistema ni Amadeo. Hanggang sa bumalik din ito sa dati. Pero ang nakakapagtaka, bumait daw ito. Malayo sa dati nitong ugali na masyadong mayabang at parang laging naghahamon. Kaya naman sina Lolo Nicolas at Paloma nakumbinsi na meron nga itong nobya na siniseryoso. Hinayaan na lang daw nila dahil alam nilang kung totoo nga baka yun ang makabubuti para sa kaibigan. Araw ng kaarawan ni Paloma yon. May dalang regalo at bulaklak si Lolo Nicolas habang si Amadeo ay medyo nahuli kahit na magkapit-bahay lang naman sila ni Paloma. Happy birthday my loves. Pasensya ka na dyan sa regalo ko ah. Pero may bulaklak naman. Ano ka ba? Hindi mo naman talaga kailangan mag-abala pa. Salamat. Si Deo pala nasa na. Dinaanan ko sa kanila. Susunod na lang daw. Napapagwapo pa ng gusto eh. Spray ng pabango. Medyo masakit na sa ilong eh. Baka ipapakilala niya sa atin ang nobya niya. Ano sa tingin mo? Siguro. Wala naman siya sinasabi sa atin. Oo, ayan na pala siya. Happy birthday, mahal kong pinsan! Thank you, Deo. Ay, pasensya ka na ha. Wala akong dalang regalo. Ayos lang. Sanay naman na ako, hindi ka nagbibigay ng kahit ano. Ang bala ko kasi, isama ka sa bayan. Ikaw ang papipiliin ko ng kahit anong gusto mo. Ha? Sino ka? Si Amadeo ka ba talaga? Parang hindi ikaw ang pinsan ko ah. Oo nga. Bago yan ah. Mukhang masyado ka nang bumabay, tol. Nagbago na ba ang pangarap mo? Gusto mo nang pumunta sa langit? Gago! Masama bang itreat ang pinakamaganda kong pinsan kahit minsan? Lahat ng gusto mo, Paloma, bibili natin. Aba, mukhang meron ka na ng girlfriend kaya bumabait ka na. ha? Girlfriend? Mm. Sino mong may sabi siyang meron na akong girlfriend? Nililigawan nga, wala eh. Eh bakit parang nag-iiba ng ugali mo? Ayaw nyo ba nun?
Reklamo kasi kayo ng reklamo nito ng si Nicolas eh. Kaya sige na, babaguhin ko na lang ugali ko kasi mukhang tama naman talaga kayo eh. Kaya bukas ha, sabayan tayo. Teka, kasama ba ko dyan? Hindi, umanap ka ng sarili mong lakad. Date lang na magpinsan to. Grabe ka naman. Pero sige na nga, minsan mo lang naman ayahin lumabas si Paloma. Oo, tsaka nagsasawa na rin ako sa mukha mo kaya pwede ba maglubay-lubay ka muna sa akin? Huh? Pero teka, kung bibilhin ko lahat ng gusto ko, saan naman galing ang pera mo? Di ba sapat lang naman ang sahod mo sa inyo? Basta Paloma, ako nang bahala sa'yo bukas. Kakain pa tayo sa mamahaling restaurant kasi deserve mo yun eh. Pambawi ko sa mga birthday mong wala akong dalang ni isang regalo. Okay, sige. Mula ngayon, ikaw ng pinakapaborito kong pinsan. Ba? Dapat lang. Natutuwa raw si Lolo Nicolas noon. Hindi lang dahil nakikita niyang masaya si Paloma, kundi dahil parang nagbabago na raw yata si Amadeo para sa mas mabuti. Noong gabing yun, nagkatuwaan ulit silang mag-inuman. Napilit din nila si Paloma dahil birthday naman daw nito. Nasa labas sila, sa kabilang lamesa ang mga matatanda habang nakahiwalay naman sila. Lumalalim ang gabi, napaparami din ang inom hanggang ang usapan napunta na sa katatakutan. Lalo pa at narinig din nila mula sa kasama ang isang baryo na kung saan hindi masyadong dinadayo. Kahit mga karatig nitong barangay, iwas sa mga tao roon na para daw bang may nakakahawang sakit ang mga tao roon. Ang usap-usapan daw kasi naroon karamihan ang mga aswang na gumagala tuwing gabi. Bilang lasing na si Amadeo, akala nila nagbago na talaga ito pero nagsimula na naman daw magyabang dala ng kalasingan. Ay sus! Wag nga kayong nagpapaniwala sa kahit anong kwento tungkol sa Sitio Dolores. Taga lang isang barkada eh. Hindi naman nakakatakot doon. Ang ganda pa nga ng lugar nila eh. Pero di ba madalas malapit sa baryo nila natatagpuan yung mga nawawala. Kaso bangkay na. Tapos walang halos lamang loob. Kaya nga iniisip ng iba na baka marami talagang aswang doon. Tama si Paloma. Hindi ba't may inabol na rin silang aswang noon? Dumiretso doon sa Sitio Dolores. Bigla na lang nawala sa dilim kasi mapuno. Tapos yung mga tao pa doon kumakatingin. Para kang lalamunin ng buhay. Mababait sila doon. Nakapunta lang ako doon eh. Kulit nyo. Kung gusto nyo, magpustahan pa tayo eh. Malapit na ang pesta sa kanila. Sa susunod na linggo na. O bakit hindi tayo pumunta para mapatunayan kung totoong sinasabi ko? Pustahan? Anong klaseng pustahan naman yan? Paano kapag napahamag tayo doon kapag nagpunta tayo? Hindi na tayo nakalabas. Hindi yan. O sige, kapag napatunayan kong wala kahit anong dapat na ikabahala sa baryong yon, titigilan mo na ba si Paloma? Oo, paano naman ako nadamay sa pustahang yan? Tsaka bakit naman ganyan? Oo nga, Tol. Bakit naman si Paloma ang lagay sa pusta? Alam mo namang mahal na mahal ko yung pinsan mo eh. Hindi ko kaya yan. Para namang tutol na tutol ka talaga sa aming dalawa. Kung may peligro man. Pero kapag nagawa nating makalabas ng buhay, hahayaan ko na kayong dalawa. O payag na ako sa magiging relasyon nyo. Ano? Pusbuhay naman yung gusto mo ah. Paano kung mamatay tayo doon? Alam kong malakas ang loob mo, pero hindi ka ba talaga naniniwala sa mga kwento? Bakit ka naman kasi maniniwala sa isang bagay na walang tunay na basihan? Maniwala ka kapag nakita mo na kulas. Pero hanggat hindi mo pa napapatunayan, huwag kang maniniwala. Wala namang masama sa pag-iingat, Deo. Hindi natin masyadong kabisadong lugar na yon. Kahit malapit lang dito sa atin. Ayaw nyo ba nun? Mag-stay lang naman tayo ng isang buong gabi. Kapag wala talaga, sige. Walang panalo o talo sa pustahan. Sumama lang kayo sa akin. Hahayaan ko na kayong dalawa kahit magpakasal na agad kayo. Basta mapatunayan ko lang na ang mga tao ron, hindi ba sasamang tao tulad ng inakala nyo. Kaya huwag ka nang mabahalan, Nicolas. Alam ko namang si Paloma ang iniisip mo eh. Na baka kapag naipakita ko talagang walang pangalip doon, ilalayo ko na siya sa'yo. Pero para mapanatag ka, wala nang ganon. Kapag sumama kayo sa akin, di ko na kayo tututulan. Ano? Game? Hindi lang naman yun ang iniisip ko, Tol. Paano kung meron pala talaga? Hindi lang boy ko ang iniisip ko, kundi pati na rin sa pinsan mo. Kasama niyo ako. Hindi ko naman nahayang mapahamak kayo. Di ba? Kayo na rin ang nagsabi na hindi magandang mag-isip ng masama sa kapwa. Ayaw ko lang na may ganyan kayong pinaniwalaan. Gayong napatunayan ko lang malayo sila sa kwentong ipinagkakalat sa atin.
Nakadepende kay Paloma ang sagot ko, Deo. Sige, payag ako. Para hayaan mo na kaming dalawa ni Nicolas. Para hindi ka na lagi nakakontra sa gusto naming gawin. Talagang wala na akong magagawa sa inyo, no? Mahal na mahal ko naman yung pinsan mo. Hindi ko siya sasaktan. Oo, sige. Sabi mo eh. Akala ni na Lolo Nicolas at Paloma usapang lasing lang daw kasi lango na sa alak si Amadeo noong mga oras na yon. Pero hindi raw pala talaga ito nagbibiro. Nang lumabas daw ang magpinsan, muli itong inungkat ni Amadeo kay Paloma kaya naman wala na silang magagawa kundi pumayag na lang sa gusto nito. Hindi mapakali si Lolo Nicolas. Bata pa lamang daw kasi siya, marami na siyang naririnig na kwento tungkol sa baryong yon. Hindi dinadayo kahit na usap-usapang napakalinis ng tubig sa kanilang ilog at meron ding itinatagong talon. Hitik din daw mamunga ang kahit anong tanim, tila masagana ang lupa. Hindi naman naakit nito ang iba na pumunta. Merong mga nangahas pero uuwing may kwentong kababalagan. Sa sobrang lalim daw yata ng iniisip niya noon, napansin na si Lolo Nicolas ng kanyang tatay Ruben sa hapag. Para kang wala sa sarili ko, Las. Kanina mo pa pinaglalaroan yung kanin sa plato mo. Alam mo, masama yan. Oh, Ay, hindi mo ba gusto ang ulam? hindi naman po, Tay. Pero may tanong ako sa inyo. O ano yon? Kanina mo pa sana itinanong para hindi ka isip ng isip dyan. Kasi Tay, nakapunta na ho ba kayo dun sa Sitio Dolores kahit isang beses? Sa Dolores? O hindi pa. Ni minsan, hindi ko rin sinubukan. Sinanay ang Lola Crisantamo. May kwento kasi siya sa amin noon. Taga roon daw kasi ang isang pinsan ni tatay. Yung binyag ng anak, kaya nagpunta sila. Buntis daw sa akin noon ang nanay, kaso ang tatay naayang mag-inom. Inabot daw sila hanggang hating gabi. Ayun, nung pauwi na sila, parang may bumubuntot daw. Tapos, mabaho ang amoy ng paligid. Bigla na lang may sumulpot na aswang. Malaking nilalang. Mabuti na lang daw dahil nga buntis ang nanay. Ugali na nilang maglagay lagi ng asin sa bulsa. Napaalis nila. Simula noon, hindi na nila sinubukan pang bumalik doon. Ganun po ba? Ibig sabihin, totoo palang delikado doon? Hindi ko sigurado. Baka nagkataon lang. Pero hindi ko sinubukan minsan na magpunta roon. Kahit nasabi nila, kwento-kwento lang naman daw ang meron doon. Siyempre, iba pa rin naman ang nag-iingat. Bakit mo nga pala na itanong? Si Amadeo po kasi, Tay. Inaya kami ni Paloma na magpunta roon sa piyesta. Nakapunta na raw kasi siya doon Tsaka may kaibigan daw siya doon nakatira. Maayos naman daw ho. Malayo sa kwento ng mga tao. Hindi pa rin niya sigurado kung anong kapahamakan ang meron sa isang lugar na ilang beses niya lang napuntahan. Hindi mo malalaman kung kailan susulpot ang panganib, Kulas. Kasi naman, Tay, hindi na kami makatanggi pa ni Paloma. Ang sabi niya, kapag daw sumama kami, hahayaan niya na kaming dalawa ni Paloma na magkatuluyan. Bakit ba kasi tutol na tutol sa inyo? Kilala ka naman niya. Matagal na kayong magkaibigan. Ano ba bang ikinababahala niya? Sa lagay niyo ni Paloma, may relasyon naman talaga kayo kung titingnan. Siya lang itong pigil ng pigil. Hindi ko ka rin po alam Pero umuuna rin po kami ng matahimik na rin siya. Kung tutuloy man kayo, siguraduhin niyo lang na mag-iingat kayo. Tsaka magdala na rin kayo ng kahit anong pangontra laban sa masasamang nilalak. Para naman maging handa kayo kung sakali, hindi ba? Sabi ko nga, di naman natin alam kung kailan susulpot ang kapahamakan sa harap mo. Mas mabuti nang may handa nyo ang mga sarili nyo. Lalo na yan si Paloma. Ingatan mo siya. Babae pa naman din. Opo, Tay. Tsaka baka magawan din namin ng paraan ni Paloma na makumbinsi si Deo na wag nang tumuloy. Ayun na nga ang mas maigi. Sinubukan nila ni Paloma, baka raw kasi magbago pa ang isip ni Amadeo, pero ayaw na talaga nito dahil ang usapan daw ay usapan. Habang papalapit daw ng papalapit ang araw ng pista sa lugar, mas lalong nababahala ang dalawa. Ginawa na lang nila ang sinabi ng kanyang tatay Ruben na magdala ng mga pangontra tulad ng asin at bawang.
pero lumapit na rin sila sa isang kilalang albularyo para humingi pa ng ibang tulong. Tiyak naman daw silang maaaring lang magamit iyon kapag sinubok sila ng pagkakataon. Binigyan sila nito ng isang langis at buntot pagi. Inabisuhan din sila nito na mabisa ring gamitin ang apoy at goma para mapahina ang masasamang nilalang o aswang. Araw ng pista. Kakaiba ang pagkasabik na makikita sa mukha ni Amadeo habang papalapit sa kanilang dalawa. O ano? Ready na ba kayo? Ako, kahapon pa. Mukhang ikaw lang naman ang masi eh. Pwede bang huwag na lang tayong tumuloy? Ano ba naman kayo? Masyado kayong natatakot. Ako ang bahala sa inyo. Tsaka, hindi naman kita pababayaan dun, Paloma. Yari ako kinatsang kapag may nangyaring masama sa'yo. Tsaka, mahal kita, no? Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Mahal, kadiri ka, Deo. Kahit magpinsan tayo, di ko maisip na sasabihin mo sa akin yan ng harapan. Ayaw mo nun? Para ano mo na? Parang hindi naman na yata kailangan pang ipaalam. Mabuti pang iparamdam. Nako, ayan ka na naman sa pagiging corny mo. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yan, tol. Ewan ko sa'yo, Deo. O ano, tara na ba? Mukhang ready na rin naman kayo sa mga itsura nyo eh. Pero hindi ba pwedeng huwag na tayo magpalipas ng gabi doon? Kahit pumunta na lang tayo. Saan naman kasi tayo matutulog doon? Hindi naman pwedeng magpalipas ng gabi sa inuman. Paniguradong patay kayong dalawa sa alak mamaya. Paano naman ako? Huwag mo nang isipin yan. Inimbita tayo ng isa kong kaibigan kahit wala siya dun. Kilala ko rin ang mga magulang niya. Mababait ang mga yon. Ang sabi, pwede raw tayong makitulog sa kanila. Hindi naman ba nakakaya yun? Dumayo tayo para sa fiesta. Tapos hindi tayo uuwi. Pakikitulog tayo sa ibang bahay. Buti rin sana kung nandun ang barkada mo. Kaso sabi mo wala eh. Sila mismong nag-alok nun eh. Tsaka, gusto naman nila yun. Bibihira daw kasi talagang may pumupunta sa kanilang ibang tao. Kaya natutuwa sila kapag may mga hindi takot na bumisita. Nagigiliwan sila masyado kaya tumatanggap sila kahit hindi nila ganong kilala. Ikaw nang bahala sa amin dun ah. Oo, huwag kayong matakot. Sagot ko kayo ni Nicolas. Tuluyan na silang walang nagawa. Sumunod na lang daw sila lolo kay Amadeo. Bumiyahe sila sakay ng jeep papunta sa kalapit lang din namang barangay. Pero tinamad silang maglakad dahil sa tirik na araw. Nang makababa, sumakay pa sila ng tricycle. Tumatanggi pang araw noon ng driver dahil hindi nila gustong pumasok sa barangay na yun. Napilitan na lang din matapos sabihin ni Amadeo na magbabayad siya ng doble. Hindi maintindihan ni Lolo Nicolas noon kung bakit ipipilit ni Amadeo ang lahat. Makadalo lang daw sila sa pista. Akala ko malapit lang. Paano ka nakakaabot sa ganito kalayo, Deo? Tapos liblib pa. Ay, totoo pa na nakakatakot puntahan to. Tirik na tirik ang araw para matakot ka, Paloma. Oo, liblib pero maganda rito. Ako na nagsasabi sa'yo, huwag kayong palilin lang sa nakikita niyo sa bungad. Dahil nasa loob ang tunay na kagandahan dito sa Sitio Dolores. Parang humaling na humaling ka talaga rito, Tol ah. Hindi naman. Gusto ko lang ding makita niyo ang nakikita ko. Sus, oo na. Wala na rin naman kami magagawa ni Nicolas at dito na tayo. Basta pagka-uwi natin galing dito, wala ka nang pakialam sa amin ni Paloma. Oo na, kulit mo rin eh. Talagang sinubo mo to para sa pag-ibig yung dalawa. Higit 15 minutos din daw silang lulan ng tricycle bago ito huminto sa isang tabi. Hanggang doon na lang kasi ang daan at hindi na kayang suungin pa ng diretso dahil masyado ng lubak at makitid na rin daw ang daan. Bumaba sila pero hindi pa rin nila makita ang mga kabahayan. Nagtataka si Lolo Nicolas kung bakit tila sobrang layo naman daw ng lugar. Matapos magbayad ni Amadeo sa driver, humaharurot daw itong paalis at nag-sign of the cross pa. Nawala lang daw ang paningin ni Lolo sa sasakyan ng tapikin siya ni Amadeo sa balikat. Oh, sana tayo nito? Para naman tayo nasa kawalan eh. Wala namang kabaybay rito kahit sa dinaanan natin kanina. Maglalakad pa tayo. Hindi pa dito yon. Ano? Maglalakad pa? Bakit hindi mo sinabi? Baka mamaya kailangan pang umakyat ng bundok ha? Makarating lang doon. Kita mo nang wala kaming kaalam-alam sa lugar na yun eh, bukod sa mga sabi-sabi. Hindi mo pa sinabi sa amin na ganito pala muna ang mga dadaanan bago makapunta sa kanila. Pasensya na eh. Sa sobrang excited kong madala kayo rito, hindi ko nasabi.
Teka, naisip ko lang, paano pala kapag pauwi na tayo? Saan tayo sasakay? Walang sasakyan dito, oh. Ano ka ba? Wala pa nga tayo doon, pauwi na agad ang iniisip mo. Huwag mo munang isipin yan. Makakauwi naman tayo eh. Kung tara na, saglit lang naman tayo maglalakad. Siguro mga 10 minuto lang. Siguraduhin mo lang at ayoko naglalakad ng napakalayo. Kahit sanay akong palakad-lakad sa karinderya, no? Problema ba yon? Eh di, ibabakay kita. Tara na nga. Baka kanina pa naghihintay si Mang Haman at Aling Prudencia. Oh, sino naman ang mga yun? Yung mga magulang ni Kaloy, kung saan din tayo tutuloy. Nauunang maglakad si Amadeo noong mga oras na yon. Tahimik sila pare-parehas habang inililigid ni Lolo Nicolas ang paningin niya sa paligid. Habang lumalalim sila sa isang daang pinasukan nila, unti-unti raw nagbago ang itsura ng paligid. Taliwas sa inaakala niyang magiging madilim ang daan dahil sa nagtataas sa mga puno, tila naging kabaliktaran pa raw. Naging makulay ang paligid. Maraming mga bulaklak, yung iba hindi pa raw pamilyar si Lolo Nicolas kung ano ang tawag. May mga punong hitik na hitik sa bunga tulad ng mangga at makopa. Hindi niya na mapangalanan ang lahat ng nakita niya pero namamangha raw siya. Para daw siyang nasa paraiso kasi hindi mapaniwalaan ni Lolo ang mga bagay na nakikita niya. Nang tingnan niya si Amadeo, kitang-kitang pagmamalaki sa mukha nito. Ipinapahiwatig na iyon ang sinasabi niya. Maging si Paloma naiengganyo sa mga nakikita. Naaakit na pumitas pero pinagbawalan daw siya ng pinsan. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang mga kabahayan. May isang maliit na arko. Nakalagay roon ang Sitio Dolores. Akala nila sobrang dami ng mga tao roon pero kakaunti lamang ang mga bahay. Kung tama raw ang pagkakatanda ni Lolo, siguro daw ay nasa 15 lamang ang mga bahay na naroon at medyo magkakalayo. Bawat isa may malawak na bakuran. Sa palibot ay mga puno kaya mas lalong nagmukhang tago ang kanilang lugar. Sa aming paglalakad may lumabas na 2 matanda, mag-asawang giliw na nakangiti sa kanila lalo na nang makita si Amadeo. Amadeo, sa wakas naman ay dumating na rin kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hindi mapakali itong si Haman mula pa kagabi. Nasasabik na makilala mga kaibigan mo. Akala niya nga hindi na kayo darating. Talas-tras na rin halos. Ay, oo po, Mang Haman. Aling Prudencia. Medyo natagalan lang sa paghanap ng masasakyan. Ayaw pa rin ba nila magsakay kapag dito ang tungo? Oo po. Dinoble ko na lamang ang bayad ko dahil yun lang naman ang sagot para mapapayag sila. Alam niyo na, mukhang pera na halos sa mga tao ngayon. Pera na ang nagpapatakbo ngayon sa mundo, iho. Akala ko ba fiesta? Bakit parang hindi naman? Wala man lang mga dekorasyon. Kaya nga hindi ko rin alam. Oh, bakit hindi mo ipakilala sa amin itong mga kasamahan mo, Amadeo? Nakakatuwa naman at kay ganda't kuwapo ng mga ito. Si Paloma po, pinsan ko. Tsaka si Nicolas, kaibigan ko mula bata pa. Sila naman sina Mang Haman at Aling Prudencia, mga magulang ni Kaloy. Hindi lang natin siya makakasama at abala sa trabaho sa syudad. Sayang nga Magandang araw po sa inyo. Happy Fiesta. Salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Salamat. Happy fiesta po. Salamat. O siya, tara na. Nang may pakilala na rin namin kayo sa ibang mga kasama. Pagpasensyahan nyo na kung wala man lang kadise-disenyong aming lugar. Hindi na namin kaanong napagandaan. Pero magiging masaya ang araw na to. Maraming pagkain at lahat ng tao ay makakasalamuhan nyo rin. Ayos lang po. Kayo ba'y magkasintahan? Parang ganun na rin ho. Anong ibig mong sabihin na parang gano'n na rin? Meron bang tawag sa ganong relasyon? Ito po kasing si Amadeo. Ayaw kaming hayaan ng pinsan niya kahit nakikita niya namang mahal na mahal namin ang isa't isa. Sobra ka naman. Mahal na mahal lang nung dami nun. Ganun na rin yun. Yan! Yan ang rason kaya ayaw ko kayong hayaan. Masyado kayong mga badoy. Nakakainis pakinggan Normal lang ang mga bagay na yun, Deo. Masanay ka na lamang sa mga taong nagmamahalan. Saka ko na sila papayagan kapag napatunayan ni Nicolas sa akin na kaya niyang ipagtanggol at ipaglaban si Paloma. Kapag hindi, habang boy silang magdurusa. Ano yan? Sinusumpa mo ba kami? Hindi, ang sinasabi ko lang, hindi kayo pwedeng maging masaya hanggat hindi rin ako masaya. Ano? Di maganap ka na kasi ng babaeng siseryosohin mo, Tol. Ayoko!
Hindi ko kailangan maghanap. Meron akong natitipuhan kaso hindi pwede. Kaya hanap muna ako ng tamang tiyempo kung paano siya magiging akin. Ha? Meron ha? Eh, sino yan? Baka matulungan kita. Wag na. Hindi mo ko matutulungan. Baka nga mapurnada mo pa eh. Oh, tara na nga. Daldal ng daldal eh. Tumuloy sila, sumusunod sa dalawang matanda. Habang naglalakad sila, isa-isa namang naglalabasan ang mga tao sa kanilang bahay. Nagulat pa raw si Lolo noon nang makita ang isang lalaki. Duguan ang suot nitong apron. May mga talsik pa ng dugo sa muka habang may hawak na malaking kutsilyo. Dahan-dahan pang pumapatak ang dugo mula roon. Sobrang daming bangaw sa paligid dahil doon. Napakapit daw sa braso niya si Paloma, lalo na nang mapansin nilang iba ang tingin nito sa kanya. Biniro naman ito ni Mang Haman. Natatakot daw sa kanya ang mga bisita at mas mabuti raw kung bumalik na ito sa pagkakatay ng baboy. Doon lang sila nakahinga ng maluwag. Tinatakot mo ang mga bisita ba, no? Bakit ka lalabas ng ganyan ang itsura mo? Bumalik ka na sa pagkakatay ng baboy. Pagpasensyahan nyo na sila mga iho at iha. Natuwa lang siguro nang malamang may mga dumating na bisita. Tumungo tayo rito sa bahay. Kami naman ay nakapagluto na ni Haman kahit papaano. Pero mabayang gabi pa talaga ang tunay na pagsasalo-salo gaya ng nakagawa namin dito. Gabi lang kasi karaniwang may libreng oras sa mga tao dahil na rin sa may iba-ibang mga trabaho sila. Ah, ganun po ba? Pero wala po ba kayo rito ng mga musiko o banda? Di ba tuwing pesta may mga ganun? Walang mga nga sa Dubai rito sa amin dahil sa mga kumalat na kwento noon na delikado raw dito sa amin. Matagal na panahon na rin yun. Kumalat ng kumalat at pinaniniwala ng halos lahat. Pero sa Madeo ang patunay, naligtas dito sa amin. Di ba, Deo? Opo. Kaya ko nga isinama itong dalawa rito eh. Naniniwala kasi sila sa mga naririnig nilang kwento sa iba. O ayun, nung nakita naman nila na ang dinaraanan namin, mga sa nakita. Gusto pa nga mamitas ng makopa. Ay, kung gusto nyo, pwede tayong mamitas nun bukas kahit anong prutos na meron dito. Pwede rin ipambaon sa paliligo o pwede rin mag-uwi. Nabanggit mo ba sa kanilang magdala sila ng damit at dadali natin sila sa talon? Talaga po? Maliligo? Mabuti na lang nagdala ako ng pamalit. Ayos yan. Dahil bukas, ipapakita namin sa inyo ang gandang itinatago ng Dolores. Total naman ay dito rin kayo magpapalipas ng gabi. Mabuti pa't lubos-lubosin nyo na. Halika't pumasok sa aming munting tahanan. Paniguradong nagutom na rin kayo sa paglalakad papasok. Nagluto ang asawa ko ng masarap na putahe. Kalderetang kambing. Kumakain ba kayo nun? Ay, oo naman. Napakainam po yan lalo na kung maanghang. Tsaka mabisa ring pamulutan. Ikaw ba, Paloma? Kumakain ka ba ng kambing? Hindi naman ako maarte sa ulam. Kahit nga papaitan, kumakain din ako. Nakakatuwa naman ang mga bisita natin, Haman. Kay babait. Sinabi mo pa. Pasalamat na lang din ako rito kay Amadeo na tinutulungan niyang imulat ang mata ng ibang tao tungkol dito sa atin. Opo naman. Hindi naman pwedeng habang buhay nilang itatak sa utak nilang ang baril nyo ay delikado at nakakatakot. Hindi raw makapagsalita si Lolo Nicolas noong mga oras na yon. Totoong magiliw ang mga tao pero hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya tila mabigat ang paligid kahit mukhang magaan. Simple lamang ang bahay ng mag-asawa. Gawa lamang sa kahoy ang dingding at sahig pero malinis at maayos. Nang paupuin sila sa hapag doon mismo sa kusina agad na napako ang tingin ni Lolo sa sabitan ng mga kutsilyo. Kumikinang ang mga yon. Tila ba bagong hasa ang lahat. Iba't iba rin ang laki. Pero ang higit na nakapukaw sa atensyon niya, yung tatangnan ng mga ito ay yung mismong hawakan, gawa rin sa kahoy at may mga nakaukit na simbolo. At ang simbolong yun, parehas sa nakita niya sa sahig ni Celia, tatsulok na may mata sa loob. Agad niya itong itinuro kay Paloma habang abala sa paghahain ang mag-asawa. My loves, nakikita mo ba yung mga yun? Alin dyan? Tsaka bakit bumubulong ka na naman? Ayun no, yung mga nasa kutsilyo. Hindi ba, ganyan din ang nasa side ni Celia nung gabing aswangin siya? Oo nga no. Tsaka may iba pang nakaukit. Anong mga yan? Parang kakaiba.
May buwan tapos apoy. Tama ba? Hindi ko lang malinaw na mabasa yung nakasulat eh. Oh, ano naman bang pinagbubulungan yung dalawa dyan ha? Ay, tingnan mo yung hawakan ng mga kutsilyo nila, Tol. Hindi mo ba natatanda ng mga yan? Katulad kasi yan nung nakita nating nakadrawing sa side ni Celia nung pinatay siya, di ba? Hindi nga. Parang wala naman akong matandang ganun eh. Gaano ka ba kalasingnan para walang matandaan? Anong tinitingnan nyo? Ha? Ito bang koleksyon ko ng mga kutsilyo? Ang ganda, hindi ba? Binibili ko ang mga yan sa isang kakilala. Magaling siyang umukit. Nabibili ba ako? Kahit ang dami ko ng kutsilyo, bumibili pa rin ako sa kanya. Oo nga po. Ang ganda. Pero hindi ba't may ibig sabihin po ang mga yan? Lalo na yung Tatsulo na may mata sa loob. Pag ano po kasi yan simbolo ng mga... Demonyo? Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yun, Iyo. Nainggan nyo lang naman kasi akong bilhin nung una hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Anak ko, napapagalitan ko na nga itong si Haman kung minsan. Ayaw magpaabot sa pagbili. Hindi naman na kailangan. Koleksyon niya, Prudencia. Hanggat may bago akong nakikita sa paningin ko, bibilhin ko. Ay, ewan ko sa'yo. Sadyang matigas ang ulo mo at ayaw mong mapagsabihan. Natawa na lamang daw si Lolo Nicolas pero hindi siya mapakali sa nakita. Tahimik silang kumain ng hinaing na pagkain sa kanila. Paminsan ay nagkikwento si Aling Prudencia tungkol sa buhay nila roon pero sinabihan sila nitong wag muna masyadong magpakabusog dahil may piging pa kasama ang ibang mga tao sa baryo. Pagkatapos daw noon magkakaroon ng inuman kasama ang mga kalalakihan. Nakakaramdam daw ng uneasiness noon si Lolo Nicolas sa kabila ng pagiging magaan ng mga tao sa paligid. Hindi maalis sa isip niya ang mga ukit sa kutsilyong nakita niya. Una sa balikat ng kaibigan niyang si Amadeo, pangalawa sa sahig ni Celia, at pangatlo sa mga kutsilyo. Napaisip daw siya at nagkataon nga lang ba ang mga yon? Para bang bawat subo niya ng kalderetang kambing ay may kaakibat na kaba na hindi niya maipaliwanag. Panakanakang sumusulyap si Lolo kay Amadeo na tila ba hiyang na sa lugar habang si Paloma naman ay abala sa pakinig sa mga kwento ni Aling Prudencia ng kung ano-ano. O paano? Magpahinga muna kayo sandali rito sa sala habang nililigpit ko ang mga pinagkainan. Nicolas, iho? O bakit parang hindi mo naubos ang pagkain mo? Ang dami pang kanin. Nabusog na po agad ako, Aling Prudencia. Naparami po yata ang tikim ko sa kaldereta niyo kanina eh. Sabi ko naman sa inyo, huwag magpapakabusog. Mas marami pang pagkain mamaya. Mas masasarap. O sa kusina muna ako, ha? Kapag may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Amadeo, samahan mo muna ang mga kaibigan mo rito. Lalabas lang muna kami saglit at kakausapin ko si Banong tungkol sa ihahain mamaya. Sige ho, Mang Haman. Oh, ano Kulas? Paloma, ayos ba? Sabi ko na sa inyo, mababait ang mga tao rito eh. Masyado lang kayong mapag-isip. Masarap nga rin ang luto ni Aling Prudencia. Pero Deo, napansin ko lang, bakit parang puro lalaki nakikita nating pakalad-kalad sa labas kanina? Natural insan, ang mga babae rito abala sa paghahanda ng mga kakainin para mamaya. Gabi talagang labas ng lahat. Pero kanina ko pa rin ito iniisip eh. Yung mga kutsilyo na nakasabi sa dingding, bakit kailangan may mga ukit na simbolo? Parang hindi naman pangkaraniwang disenyo yun eh. Kutsilyo na naman. Hindi ba sinabi na nga ni Mang Haman, koleksyon niya yon. Huwag mo nang bigyan ng mali siyang lahat ng nakikita mo. Nakakaya sa mga nagpatuloy sa atin. Nicolas, baka nga nagkataon lang. Hayaan mo na muna, ang mahalaga maayos tayong tinanggap dito. Sinubukan ni Lolo Nicolas na manahimik na lang, pero ang kanyang pakiramdam ay tila isang babala na hindi niya dapat baliwalain. Ilang sandali pa muling pumasok si Mang Haman, dala ang isang lampara. Madilim na sa labas at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga sulo na unti-unting sinisindihan sa bawat tapat ng bahay sa sitio Dolores. Nabanggit na ng mga ito na wala raw sadyang linya ng kuryente sa kanila dahil hindi naman daw sila pinapansin ng gobyerno dahil sa takot. Mula sa sala naririnig nila ang mahihinang bulungan sa labas, tila nagtitipon na ang mga tao para sa sinasabing piging. Oras na para sa ating pagsasalo-salo. Amadeo, dalhin mo mga kaibigan mo sa gitna. Doon ang pwesto ng mga espesyal na bisita.
Dito ka lang sa akin, Paloma. Huwag kang hiwalay. Ay, kinakabahan ako, Nicolas. Bakit parang lahat sila nakatingin sa atin habang naglalakad tayo? Umiti lang kayo. Ngayon lang sila nakakita ng bagong mukha rito kaya ganyan. Hindi nga kasi sila sanay na may iba. Pero tsak ko natutuwa sila. Magandang gabi sa inyo. Kayo pala mga dayong sinasabi ni Haman. Itong si Amadeo ay matagal ko nang kilala. Gawa ni Kaloy. Oh, magandang gabi rin po. Ako po si Nicolas at ito naman si Paloma. Kay gandang dilag. Siguradong natutuwa ang lahat sa inyong pagdating. Handa na ba ang inyong mga sikmura para sa handaan? Sana'y nagpagutom kayo. Sigurado kasi akong masasarapan kayo at mapaparami ang kain. Pinakain ko sila ng kambing kanina sa bahay, Manong. Baka sinagutom sila sa daan. Papunta rito kanina. O siya, maupo na kayo rito. Eto, uminom muna kayo ng aming special na alak mula sa ugat ng mga puno. Tikman nyo muna kung masarap. Dahil mamaya, yan ang titirahin natin. Iniabot sa kanila ang isang maitim na likido sa loob ng kawayang baso. Matapang ang amoy nito na may halong tamis. Pero bago pa man makainom si Lolo Nicolas, napansin niya ang isang malaking mesa sa gitna ng plaza. Nakatakip ito ng puting tela pero may pumapatak na kung ano rito at tumatagos papunta sa ilalim. Habang dahan-dahan binubuksan ang puting tela sa gitna ng mesa, bumungad sa kanila ang naglalakihang talamnay ng karne na umuusok pa sa bango. Pero sa kabila ng kasarapan ng amoy, hindi mapigilan si Lolo Nicolas na mapatingin sa paligid. Ang mga kabataang nasa gilid ay nagsimulang magpukpok ng mga tambol na hindi niya masundan ang tono. Hindi ito ang masayang ritmo ng piyesta na nakasanayan niya sa bayan. Ang tunog ay mabagal, mabigat at tila tumitibok kasabay ng kaba sa kanyang dibdib. Habang sumusubo sila ng malalambot at malinamnam na karne, ramdam niya ang bawat titig ng mga taga-baryo na tila ba pinanonood lamang ang bawat galaw nila. Pagpasensyahan nyo na ang musika rito sa amin. Sariling sikap lang mga kabataan yan. Sa layo ng lugar namin at dahil na rin sa mga kwento, walang ibang musikong gustong magsadya rito para tumugtog. Ayos lang yan, Mang Haman. Ang mahalaga ay ang paghahanda at pagkakaisa nyo rito. Oy, Nicolas, tiklan mo tong karne, napakalambot. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klaseng luto. Pasubukan nga. Masarap nga. Pero parang ibang lasa, Amadeo. Hindi ko matukoy kung baka o baboy ramo. Special na karne yan na dito lang matatagpuan sa aming kabundukan. Kumain lang kayo ng kumain. Pagkatapos ito, maiiwan ang mga kalalakihan dito sa labas para sa ating inuman. Mga man, pwede po bang tumanggi sa inuman? Siyempre, hindi. Minsan lang ang mga tao rito. Mainam na bigyan namin kayo ng mga hindi ninyo makakalimutang alaala. Bawal kang tumanggi, Kulas Kaya ka lang yata umayaw para masolo mo si Paloma. Nagdamay na naman ako dyan. Hindi naman. Ayoko lang talagang malasing. Bantayan mo na lamang ang tagay mo nang hindi ka malasing kung ganon. Sa huli, wala pa ring nagawa si Lolo Nicolas sa gusto ng mga ito. Tahimik na lamang daw siyang kumain sa tabi ni Paloma na kinakausap ng isa sa mga babae roon. Paikot-ikot ang tingin niya. Lahat pilit na inoobserbahan, naghahanap ng kakaiba o mapupuna sa mga ito. Nang matapos silang kumain at nakapagpahinga na rin ang lahat, nagsimula ng magsitayo ang mga babae tulad ng napag-usapan, habang ang mga lalaki naman ay nanatiling nakaupo habang naglalabas ng isang malaking banga si Mang Haman kung saan daw nakalagay ang iinumin nila. At dahil pang lalaki ang usapan dito, Paloma, iha, sumama ka na sa akin sa loob ng bahay. Doon tayo sa taas. Maglalaro kami ng barahan ng mga kumari ko. Mainam na manood ka roon kaysa makinig sa kwentuhan ng mga to. Maya-maya lang ay gawa na ng alak ang lumalabas sa bibig ng mga yan. Aling Prudencia, baka po pwedeng dito na lang ako sa tabi ni Nicolas. Okay lang naman po sa akin kahit maingay. Nako, iha, huwag ka nang mahiya. Mas ayos doon at maaasikaso pa kita kaysa nandito ka. Halika na. Huwag kang mag-alala sa mga kasama mo. Nandito naman si Haman para tingnan sila. Sige na, Paloma. Mag-enjoy ka muna ron. Dito lang naman kami ni Nicolas Hindi kami mawawala. Tsaka ako nang bahala rito sa labidabs mo. Pero... Hayaan mo na siya rito. Sumama ka na sa asawa ko at hindi ka rin naman pababayaan yan. sige po.
Wala nang nagawa si Paloma kundi ang tumayo at sumunod kay Aling Prudencia. Habang naglalakad sila palayo, hindi nakaligtas sa paningin ng Lolo Nicolas ang paraan ng pagtingin ni Mang Banong kay Paloma. Nakaupo ang matanda sa isang sulok, hawak ang kanyang baso pero ang kanyang mga mata ay nanunuot at tila sinusukat ang bawat hakbang ni Paloma hanggang sa makapasok ito sa pinto. May kung anong dumi at pagnanasa sa mga matang yon na nagpakpakulo sa dugo ni Lolo Nicolas. Hinintay muna niyang makalayo sila Paloma bago siya lumapit ng bahagya kay Amadeo. Amadeo, nakikita mo ba yung matandang si Banong? Kanina pa yung nakatitig ng kakaiba kay Paloma. Naiinis ako dyan eh. Ano ka ba, Kulas? Masyado ka namang siloso. Matanda na yun. Eh baka nagaganda lang sa pinsan ko. Hindi lang yun basta pag-Amadeo. Ibang tingin niya. Parang hayop nakakatayin kong tingin niya si My Loves. Hindi ko gusto ang aura ng matandang yun. Tumigil ka nga. Piyesta rito, Nicolas. Huwag kang gumawa ng eksena at baka mapahiya tayo sa mga nagpakain sa atin. Hindi ako gumagawa ng eksena. Nagmamasid lang ako. Tingnan mo. Hanggang ngayon, nakatingin pa rin siya sa pinto kung saan pumasok si Paloma. Oh, uminom ka na lang ito. Oh. Kalimutan mo na yung mga hinala mong yan. Masarap ang alak na to. Pampatibay ng loob. Hindi ako iinom niyan hanggat hindi ko nasisigurong ayos lang si Paloma sa loob. Bakit kailangang ihiwalay pa siya sa atin? Oh, Nicolas, bakit tila seryoso yata ang bulungan ninyo riyan? Ayan ang alak. Ubusin mo yan para maging bahagi ka ng kasiyahan ng aming baryo. Napilitang tumahimik si Lolo Nicolas nang lumapit si Mang Haman, pero ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Habang lumalalim ang gabi, ang tila walang katapusang pag-ikot ng baso ng alak ay naging sentro ng usapan sa gitna ng malawak na lote. Si Lolo Nicolas ay nanatiling alerto. Bawat lagok niya ay sinusukat niya upang hindi mawala sa sarili, habang si Amadeo naman ay tila lunod na sa kagalakan at alak. Ang halakhak ni Mang Haman ay nangingibabaw, isang uri ng tawa na nagbibigay ng kilabot sa tenga ni Lolo. Dahil bawat kwento ng matanda ay tila may nakatagong kahulugan na hindi niya makuha-kuha. Tinatagalan niya ang tagay para hindi siya agad malasing, pero pilit ng pilit ang mga kasama nila na uminom lang siya ng uminom. Alam mo, Amadeo, natutuwa talaga akong naging bisita namin kayo rito. Mababait kayo, marunong ding sumunod, at saka mapagbantay, parang si Nicolas. Abay, ayaw talagang malasing at todo bantay ng tagay. Ganyan lang talaga yan, Mang Haman. Masyadong maingat si Nicolas eh. Pero bilib ako sa inyo. Sa kabila ng mga paratang ng iba sa inyo, marunong pa rin kayong tumanggap ng mga tao kahit hinusgang kayo. Masaya rito, di lang nila alam. Oh, Nicolas, isa pang tagay. Huwag mong tanggihan ang biyaya ng Sitio Dolores. Mas masarap matulog kapag puno ang tiyan ng alak at karne. Salamat po mga man. Pero pakiramdam ko po ay sapat na itong naiinom ko. Medyo umiikot na rin ang paningin ko eh. Baka hindi na ako makatayo mamaya. Sus, minsan lang tayo rito, Kulas. Uminom ka pa. Huwag mong hiyan si Mang Haman. Kita mo tong si Mang Banong, tahimik lang pero 5 bote niya yatang naubos. Malakas talagang uminom ng isang to. Tumador ito sa amin eh. Siya nga ang may gawa nitong alak eh. Amadeo, napansin mo ba? Halos lahat sila nakatitig sa atin mula pa kanina. Hindi nila ilaalis. Tsaka parang gusto talaga nila tayong lasingin. Praning ka lang talaga, Nicolas. Dumi ng isip mo eh. Subukan mo na nga lang magsaya. Mamaya lang, tapos na rin tayo rito. Ayoko na. Ikaw na lang ang uminom kung gusto mo. Hindi na uminom si Lolo Nicolas pero nanatili pa rin siya roon para naman hindi siya masabihan ng kung ano. Inabot sila ng hating gabi sa ganoong setup. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng bahay ni Mang Haman. Lumabas si Paloma na mabilis sa mga hakbang. Napansin daw agad ni Lolo na tila may kakaiba sa ikinikilos ng kanyang minamahal. Kita niya raw kasi ang takot sa mga mata nito kaya agad siyang nag-alala kung anong nangyari dito kasama sa loob sila Aling Prudencia. Mabilis daw itong lumapit sa kanya. Nicolas, pwede ba magpahinga na muna tayo? Hindi kasi ako makatulog nang walang ibang kasama sa kwarto eh. Halika nga, gabi na masyado. Bakit ba Paloma? May nangyari ba sa loob?
Bakit parang nanginginig ka? Wala naman. Papunta kasi ako eh. Sinundo na kita rito para masamahan mo ko. Ayoko matulog doon nang wala ka sa tabi ko. Lasing ka na yata. Halika na, marami ka nang nainom. Oh, insan, maaga pa. Nagkakasiyan pa kami rito ni Mang Haman. Nakakatuwa kaya mga kwento nila tungkol sa kasaysayan ng lugar na to. Amadeo, inaantok na ako. Manatili ka rito kung gusto mo. Basta isasama ko si Kulas. Nicolas, tara na. Hindi ako matutulog hanggat hindi kita kasama sa loob ng kwarto. Mukhang hinahanap na ng kanyang kabiyak ang ating bisita. Sige na, Nicolas. Pagbigyan mo na yung dalaga. Baka magtampo pa ang ating magandang panauhin. Pasensya na po mga man. Mukhang kailangan ko na talaga magpahinga. Mauna na kami sa loob. Under desire ka talaga, Kulas. Hindi pa naman kayo mag-asawa. Sige, pumasok na kayo. Kami ni Mang Haman ang tatapos dito. Habang naglalakad pabalik sa bahay, naramdaman ni Lolo Nicolas ang higpit ng kapit ni Paloma sa kanyang braso. Hindi ito kapit ng paglalambing, kundi kapit ng isang taong natatakot at nagmamadali. Pumasok sila sa loob ng bahay nang hindi lumilingon, pero ramdam ni Lolo ang mga mata ng mga tao na nakatusok sa kanilang likuran. Laking pasasalamat niya sa dalaga na sinundo na siya nito sa labas dahil ramdam na niya ang unti-unting pagbigat na kanyang talukap. Ayaw niyang mawala sa sarili sa gitna ng mga estrangherong tila may itinatago sa bawat ngiti nila. Pagpasok nila sa kwarto, agad na isinarado ni Paloma ang pinto at humarap kay Lolo na bakas pa rin ang matinding kaba sa mukha. Sa loob ng silid na tanging liwanag ng buwan ang tumatagos sa siwang ng bintana, doon lang nakahinga ng maluwag ang dalaga. Habang si Amadeo naman ay bagsak na sa kabilang sulok, mahihimbing na sana sa pagtulog gawa ng hilo. Salamat at kinuha mo na ako roon, Paloma. Muntik na akong malasing sa kapipilit ni mga man. Pero ano bang problema? Bakit parang nakakita ka ng multo nung lumabas ka? Kasi Kulas, hindi ko maipaliwanag. Yung mga kasama ni Aling Prudencia sa pagbabaraha, hindi sila normal tumingin habang naglalaro sila. Parang sinusukat nila yung buo kong pagkatao. Tapos yung mga ngiti pa nila, parang nakakakilabot, nakakatakot. Normal naman kung titingnan, pero hindi ko alam kung bakit parang nag-iibang pakiramdam ko kapag tinitingnan ko sila. Baka naman nagagandaan lang sila sa'yo, my loves. Sino ba namang hindi mapapatitig sa kagandahan mo? Kahit nga ako, hirap alisin ang tingin sa'yo eh. Nicolas, huwag ka nga magbiro. Seryoso ako. Ibang pakiramdam ko rito. May mali talaga sa Sitio Dolores. Hayaan mo na, nandito naman na tayo sa kwarto. Bukas na bukas din, kakausapin natin sa Amadeo para umalis na tayo rito. Sige na, maiga na tayo. Nahiga silang dalawa sa banig na nakalatag sa sahig malapit sa bintana. Hindi na nila alam kung anong oras inabot ang inuman sa labas dahil sa sobrang pagod. Ngunit bandang 3:00 ng madaling araw naalimpungatan si Lolo Nicolas. Hindi dahil sa pakiramdam niya tinatawag siya ng banyo, kundi dahil sa isang kakaibang tunog na pumapagaspas sa itaas ng bubungan. Kasabay nito ang isang malansang amoy na tila nabubulok na karne na humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Biglang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ano yun? Paloma, gising. Bakit? Ang baho naman yata. Anong amoy ito? Huwag kang maingay. May kung anong nasa labas. Baka may aswang. Amadeo, gising. Mamaya na. Naman. Isa pa, tagal pa. Ano ba, Deo? Sa isang iglap, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong kwarto. Ang dingding na gawa sa kawayan at kahoy sa tabi ng bintana kung saan nakahiga si Paloma ay biglang nabutas. Isang mahaba at maitim na kamay na may matatalim na kuko ang pumasok at pilit na sinusungkit ang dalaga. Muntika na siyang mahablot sa leeg kung hindi lang siya mabilis na nakagulong palayo patungo sa pwesto ni Lolo Nicolas. Mula sa butas sumilip ang isang pares ng nanlilisik na kulay pulang mga mata. Isang nilalang na hindi na tao ang anyo. Nicolas! Amadeo! Paloma, dito ka sa likod, bilis! Hindi ko na kaya. Hindi na ako makapaghintay. Amoy na amoy ko na ang tamis ng dugong mong dalaga. Ayok ka! Akala mo ba hindi ako handa sa mga tulad ninyo? Huwag kang lumapit sa kanya, Kulas!
Hindi, kailangan patay ng hayop na to. Gusto kanyang kunin. Pero dadaan muna siya sa akin bago niya yun magawa. Hindi nagaksaya ng panahon si Lolo Nicolas. Agad niyang hinablot ang kanyang bag at kinuhang buntot pagi na hiningi nila sa albularyo bilang proteksyon kasama ang isang supot ng asin. Habang umaalulong ang aswang sa labas at pilit na pinapalaki ang butas sa dingding, walang takot na hinarap ito ni Lolo para lang maprotektahan si Paloma. Lumayo ka sa kanya! Tikman mo to, demonyo ka! Ano yan? Bakit nanakti? Ipapakain kita sa mga kasama ko. Pero ang babaeng yan, sa akin lang yan. Takam na ako. Mamamatay ka muna bago mo siya mahawakan! Anong nangyayari? Nicolas, Paloma, ano yung nilalang na yan? Aswang! Abadeyo, may aswang sa bintana! Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Namanghaman at Aling Prudencia. Hindi sila mukhang gulat. Sa halip ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at tila nanonood lang ng isang palabas. Ngunit hindi tumigil si Lolo Nicolas. Sa gitna ng kaguluhan, nakalmot siya ng aswang sa balikat. Ramdam niya ang pag-agos ng mainit na dugo pero wala siyang pakialam. Mas lalo siyang nanggigil. Kinuha niya ang asin at isinabo ito sa direksyon ng nilalang na nakasabit pa rin sa butas ng dingding. Tulungan niyo kami! May halimaw dito! Akin ang dalaga. Akin siya. Doon ka sa impyerno magutom! Dayo, tulungan mo naman ako! Teka, anong gagawin ko? Ayoko! Lumayo ka sa amin, halimaw! Ay! Bantayin mo na nga lang ang pinsan mo! Sa isang matapang na desisyon, hindi na hinintay ni Lolo Nicolas na makapasok ang aswang. Siya na ang lumabas. Tumalon siya sa butas ng bintana, bitbit ang kanyang buntot pagi. Sa labas, sa ilalim ng maliwanag na buwan, kitang-kitang nakapangingilabot na anyo ng nilalang. Kalahati na lang ang katawan at may malalapad na pakpak. Walang habas na pinaghahampas ni Lolo Nicolas ang aswang. Ang bawat latay ng buntot pagi ay nag-iiwan ng usok at sunog na balat sa halimaw. Hanggang sa huling lakas, itinusok ni Lolo ang isang matulis na kawayan na nanggaling sa nasirang dingding. Tsaka niya ito binuhusan ng asin para mas madama ang sakit. Isang huling nakakangilong tili ang kumawala rito bago ito tuluyang nangisay at naging abo sa harap ni Lolo. Hingal na hingal siyang tumayo habang ang sugat niya sa balikat ay kumikirot. Napatingin siya sa bintana at nakitang mag-asawang Haman at Prudencia na nakatitig sa kanya. Walang kagalak-galak sa kanilang mamukha na napatay niya ang aswang na muntik nang pumasok sa kanilang pamamahay. Ni wala ring bakas ng awa dahil nasugatan siya. Nicolas! Paano? Saan mo nakuha ang mga gamit na yan? Bakit parang handa ka? Paano mo nalaman kailangan natin yan? Dahil hindi ako tulad mo, Abadeyo. Hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga taong masyadong mabait sa gitna ng kawalan. Alam ko may mali rito sa simula pa lang. Hindi naman magpapakalat ang kwento ang mga tao kung wala silang nalalaman. Mas mabuti nang maging handa. E di kung wala talagang panganib dito, mabuti. Pero sabi nga ng tatay, hindi natin alam kung kailan susulpot ang panganib. Mabuti na lang pala, lumapit kami sa albularyo. Ibig mo bang sabihin, hindi buo ang tiwala ninyo sa amin? Labay duda pa rin kayo sa kabila ng ipinapakita namin? Oo nga, tila yun ang gusto mong ipahiwati. Eh, hindi naman ho. Opo, nandun na ako sa pagiging mabuti nyo. Pero ang iba rito sa inyong baryo. Mas mainam sigurong gamutin na lamang yung tama sa balikat mo. Ayoko ng kahit anong diskusyon. Nakakalungkot lang malaman na hindi nyo pa rin pala kami pinagkakatiwalaan. Halika na rito sa loob, Nicolas. Ang sugat mo! Hindi na muling dinalaw ng antok sina Lolo Nicolas at Paloma matapos ang madugong engkwentro sa labas ng kanilang bintana. Ang mga oras bago ang bukang liwayway ay ginugol nila sa pagbabantay, hawak ang buntot pagi at asin, habang si Amadeo ay tila wala pa rin sa tamang wisyo dahil sa labis na takot at kalasingan. Pagdating ng umaga, agad silang naging pake. Ramdam ang tensyon sa hangin ang harapin nila mag-asawa para magpaalam.
Hindi maipinta ang mukha ni Mang Haman at Aling Prudencia. Ang kanilang pagiging magiliw ay napalitan ng isang malamig na presensya na tila nagpipigil lamang ng kung anong emosyon na hindi nila lubusang mabasa. Kami po'y magpapaalam na rin sa inyo ni Paloma, Mang Haman, Aling Prudencia. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin, pero hindi na rin kami magtatagal. Ano? Bakit kayo basta-basta nagdidesisyon nang hindi nyo man lang ako tinatanong? Pwede ka namang maiwan dito kung gusto mo. Basta kami ni Paloma, uuwi na kami. Bakit kayo nagmamadaling umalis? Akala ko ba tutuloy tayo sa talon niya yung umaga para maligo? Sayang ang inihanda namin sa pagpunta ron. Pasensya na po, pero hindi na po talaga ako mapakali. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Masama pong pakiramdam ko rito. Insan naman. Ang ganda pa ng panahon, oh. Ngayon lang tayo rito. Sulitin na natin. Ay, Nicolas, pagsabihan mo ngayon si Paloma, masyado kayong praning dahil sa nangyari kagabi. Amadeo, nakita mo ang nangyari. Muntik nang mamatay si Paloma. Kung nadagit siya ng asong na yun, baka wala na siya ngayon dito sa harapan natin at nilalangaw na lang ang bangkay niya. Aalis na kami. Kung gusto mong maiwan dito, bahala ka. Pero kami, hindi na kami magtatagal ni Paloma. Nagpaalam na kami pero hindi kami magpapapigil. Kung gano'n ay wala kami magagawa. Pero hindi kami papayag na aalis kayong walang dala. Haman, ipanguha muna natin sila ng mga prutas. Tama. Amadeo, sumama ka sa amin. Mas mabilis tayo makakabalik kung tutulungan mo kami. Nicolas, maiwan ka muna rito at hintayin nyo na lamang kami dito. Ito na rin ang huli naming kahilingan para hayaan na rin kayo kung gusto nyo na talagang umuwi sa inyo. Deo, halika na. May dala na ako mga supot. Sige po. Wait lang, Insan, ha. Ihiram muna ako ng isa mong damit. Yung kahit ano. Gagamitin ko lang na pabandong. Baka masunog ang balat ko sa tindi ng sikat ng araw sa labas. Walang nagawa si Paloma kundi iabot ang damit niya sa pinsan. Umalis ang tatlo patungo sa kakahuyan. Naiwan sina Lolo Nicolas at Paloma sa loob ng bahay. Nakahanda na ang mga bag nila, parehas na hindi mapakali. Ang katahimikan ng Sitio Dolores ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara sa kanila. Maya-maya napansin ni Lolo Nicolas na mabilis na nagbago ang kulay ng langit. Mula sa maliwanag na sikat ng araw, biglang dumilim ang paligid na tila may dambuhalang kumot na tumakip sa itaas nila. Nicolas, nakikita mo bang langit? Kanina lang ang init. Bakit biglang dumilim? Parang galit na galit ang langit. Hindi ko gusto to, Paloma. Ang bilis ng pasok ng ulap. Imposible namang ganyan kabilis magbago ang panahon. Umalis na tayo, Nicolas. Huwag na nating hintayin si Amadeo. Pakiramdam ko, lalo lang tayong hindi makakaalis kapag nanatili pa tayo rito. Baka biglang bumuhos ang ulan kakahintay natin sa kanila. Paano natin iiwan si Amadeo? Pinsan mo yon. Pero kung hindi sila darating sa loob ng 5 minuto, umalis na nga lang siguro tayo rito. Kaya naman siguro ni Deo umuwing mag-isa. Hindi pa man daw sila nakakalabas, bumuhos ang napakalakas na ulan. Hindi lang basta ulan, ang bawat patak ay parang maliliit na bato sa bigat. Ang hangin ay halos itumbang mga puno sa paligid. Halos wala na silang makita sa tindi ng dilim. Maya-maya mula sa gitna ng unos lumitaw ang 3 tao. Basang-basa si Mang Haman, Aling Prudencia at Amadeo na wala ring dalang prutas pagbalik. Pero napansin daw ni Lolo na wala na ang damit na hiniram ng kaibigan niya kay Paloma. Mukhang ayaw kayong palisin ng Sitio Dolores. Napakasama ng panahon. Hindi nyo kakayanin kung susuungin ninyo ang daan palabas. Ang lamig, muntik na akong madulas. Delikado na nga ang daan. Wala na tayong pagpipilian kundi magpalipas muna ulit ng araw dito. Baka naman tumila rin maya-maya ang ulan. Bakit naman kasi biglaan? Hindi naman nakikisama ang panahon. Wala na tayong magagawa. Ganyan talaga. Nasaan ang damit ko, Deo? Wala na akong susuotin. Ha? Oo nga. Mukhang nabitawan ko sa sobrang pagmamadali. Pasensya na. Tumingin si Lolo Nicolas kay Paloma. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga at alam niyang pareho sila ng iniisip. Kung magtatagal pa sila roon, baka sa susunod na kapahamakan hindi na sila makaligtas at hindi sila makatakas sa kanilang kamatayan. Hindi na raw namalayan ni Lolo Nicolas kung paano lumipas ang oras habang nakikinig sa walang tigil na buhos ng ulan sa labas.
Parang bawat patak ay paalala na nakulong na sila sa Sitio Dolores. Nang tumila ang ulan pagsapit ng gabi, ang katahimikan naman ang naging kalaban nila. Isang uri ng katahimikang mabigat at nakakabingi. Muli nilang hinarangan ng makapal na kawayan ng siwang na ginawa ng aswang. Pilit na ibinabalik ang ilusyon ng seguridad sa loob ng bahay nila Mang Haman. Dahil sa takot at lamig, magkayakap na natulog sina Paloma at Lolo Nicolas sa isang sulok. Hanggang sa magising si Lolo na tila may kulang sa silid. Nakita niyang palabas si Paloma at si Amadeo nawawala sa kwarto. Paloma? Saan ka pupunta? Paloma, hoy! Hindi mo ba ako naririnig? Teka, nasaan si Amadeo? Wala rin. Kanina pa siguro siya wala. Malamig na yung hinigaan niya. Sandali, bakit bukas tong bag ko? Sino nangialam nito? Wala na rin yung mga pangontra. Kinalkal ang gamit ko. Teka, si Paloma. Paloma! Saan ka pupunta? Paloma, kinakausap kita! Pero hindi raw lumingon si Paloma. Dire-diretso itong lumabas ng kwarto na parang wala sa sarili. Sabi ni Lolo, dilat na dilat ang mga mata nito pero parang walang nakikita o naririnig man lang. Parang isang robot na dikontrol ang bawat hakbang. Sinundan niya ito palabas ng bahay at doon niya narinig ang isang bagay na nagpataas ng lahat ng balahibo sa katawan niya. Isang mahina at sabay-sabay na bulong, tila isang dasal na hindi para sa Diyos kundi para sa kadiliman. Paloma, bumalik ka rito. Delikado sa labas. Naririnig mo ba, Nicolas? Tinatawag nila tayo. Ang piging. Anong piging? Wala tayong pupuntahan. Halika na. Kailangan nating hanapin sa Amadeo. Delikado rito. Nandun na siya. Hinihintay niya na tayo sa gitna ng apoy. Huh? Ano sinasabi mo? Ano ba, Paloma? Ano ba nangyayari sa'yo? Gumising ka! Habang papalapit sila sa dulo ng baryo, unti-unting naging maliwanag ang paligid dahil sa mga sulo na nakatusok sa lupa. Ang amoy ng malansang karne ay mas naging matindi rito. Sa gitna ng isang malawak na bakuran kung saan ginanap ang piging, nakita ni Lolo Nicolas ang lahat ng tao sa baryo. Nakasuot silang lahat ng itim na kapa at may mga itim na taklob sa ulo. At sa gitna nila nakatayo si Amadeo, suot ang parehong kasuotan. Tila hinihintay ang kanilang pagdating. Narito na pala ang ating mga panauhin. Nicolas, Paloma, maligayang pagdalo sa aming pagtitipon. Mga man, anong kalokohan to? Amadeo, lumapit ka nga rito. Ano ba yung suot mo? Hindi mo ba naiintindihan, Nicolas? Dito na ako nabibilang sa kanila. Ligtas ako rito. Ligtas? Ikaw bang nagnakaw ng mga proteksyon natin? Traidor ka, Amadeo! Kaibigan kita! Oo, kinuha ko. Dahil bakit ba kailangan mong palaging matalino palagi ha? Hindi ko alam na may dala kang ganon. Ang tapang mo para humarap sa aswang. Pinatay mo ang isa sa aming kasamahan, si Mang Banong. Tsaka nung sabi mo, kaibigan. Kaibigan bang matatawag ang umadlang sa gusto ko? Akala mo ba ay para sa'yo talaga si Paloma? Akala mo hahayaan ko kayo? Anong ibig mong sabihin? Paano napasok ang tungkol sa amin dito ni Paloma? Tama na ang satsat. Simula na ang seremonya habang nagsisimula pa lamang ang gabi. Walang seremonya mangyayari. Paloma, halika na! Akmang hihilain na sana ni Lolo si Paloma palayo pero nagulat siya nang mismong si Paloma ang tumulak sa kanya ng napakalakas. Hindi niya na makita roon ang babaeng minahal niya. Tila blanco lamang ang nasa isip ito. Doon niya nakita ang mga mata ng lahat ng tao sa paligid. Hindi na ito mata ng tao, kundi nangingintab na parang hayop sa dilim. Hindi makapaniwala si Lolo Nicolas sa nakikita niya. Ang kaibigang itinuring niyang kapatid, ang kasama niya sa lahat ng hirap at saya mula pagkabata ay nasa gitna ng mga halimaw, suot ang itim na kapa ng mga kampon ng kadiliman. Parang gumuho ang mundo ni Lolo. Ang takot na naramdaman niya para sa mga aswang ay napalitan ng isang matinding hapdi sa dibdib.
ang sakit ng pagtataksil. Habang nakatayo si Amadeo sa harap niya, bakas sa mukha nito ang ngising hindi na pamilyar kay Lolo. Isang ngising puno ng puot at tagumpay. Bakit, Amadeo? Bakit mo ginagawa to? Anong ginawa ko sa'yo? Nasaan na yung sinasabi mong magkasama tayo sa lahat ng bagay? Bakit parang pinapahamak mo pa kami ni Paloma? Magkasama? Nicolas, kailan ba tayo naging magkasama sa paningin ng mga tao? Ikaw laging bida. Ikaw laging napapansin. Ikaw ang laging gusto ni Paloma. Ako, yung pagiging loko-loko ko lang naman ang napapansin nila. Pagiging suwail. Tungkol lang ba doon? Amadeo, baliw ka na. Mga aswang ang kaharap natin. Hindi ito laro para umanib ka sa kanila. Buhay natin ang nakasalalay dito. Pwede nila tayong lapain na namang oras silang gustuhin. Alam ko kung ano sila. At alam ko rin kung ano ang kaya nilang ibigay sa akin. Dinala kita rito hindi para samahan ako. Dinala kita rito dahil ikaw ang magiging bayad. Anong bayad? Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang alay ko sa kanila. Kabayaran ito sa tulong na ibinigay ni na Manghaman at Aling Prudencia sa akin. Kapag nawala ka na, wala nang ahadlang sa amin ni Paloma. Mamahalin niya na rin ako. Anong mahal? Mahal ko si Paloma. Gago magpisan kayo. Hindi pwede yun. Pwede kung gugustuhin ko. Ang magiging hadlang ay papatayin ko. Hayop ka. Kaibigan kita, Amadeo. Paano mo nagawang ibenta ang buhay ko sa mga demonyong to? Hindi kita kaibigan. Pinanood kita habang unti-unti mong ninanakaw ang atensyon ni Paloma sa akin. Pero tingnan mo siya ngayon, Nicolas. Tingnan mo ang babaeng pinakamamahal mo. Paloma, gumising ka! Hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng lalaking to? Huwag mo na siyang abalahin. Hindi ka niya naririnig. Sa tingin mo ba, kusang pupunta rito sa akin si Paloma kung nasa tamang isip siya? Ginamit ko ang damit niya para mapasailalim siya sa salamangkang itim. Napakasama mo. Ginamit mo ang itim na kapangyarihan para lang makuha siya. Hindi mo siya mahal, Amadeo. Pag-aari ang tingin mo sa kanya. Mahal ko siya at gagawin ko ang lahat. Kahit pumanig pa ako sa demonyo, makuha ko lang siya. Ikaw ang sagabal, Nicolas. Ikaw ang laging nasa gitna naming dalawa. Kaya ngayon, ibibigay kita sa kanila. Pagkatapos nito, malaya na kaming magsasama ni Paloma. Malayo sa'yo. Malayo sa lahat. Hindi ka magtatagumpay. Alam ni Paloma kung sino ka talaga sa kaibuturan ng puso niya. Hindi tatanab ang kahit anong gayuma sa tunay na pag-ibig. Pag-ibig! Tingnan mo ang paligid mo, Nicolas. Nasaan ang pag-ibig dito? Gutom ang narito. Gutom ang mga kaibigan ko. At ikaw ang hapunan nila. Tama na ang daldal, Amadeo. Napakabango ng takot mo, Nicolas. Sige na, kunin niyo na siya. Yan ang pinagkasunduan natin. Ibigay niyo sa akin si Paloma ng tuluyan. Amadeo, parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Tao ka pa rin. Huwag kang maging katulad nila. Matagal na akong hindi tao, Nicolas. Namatay ang pagkatao ko sa tuwing nakikita ko kayong masaya habang ako nagdurusa sa inggit. Ngayon, oras ko naman. Oras ko namang tumawa. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Amadeo, mas lalong nararamdaman ni Lolo Nicolas ang bigat ng katotohanan. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay siya palang kukuha nito. Habang papalapit ang mga aswang na nakasuot ng itim, tila nagdilim ang paningin ni Lolo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at pait. Si Paloma naman ay nanatiling nakatitig sa kawalan, walang kibo, habang ang mga luhang hindi niya maipaliwanag ay unti-unting pumapatak mula sa kanyang mga mata. Tila nakikinig ang kanyang kaluluwa sa kabila ng gayuma. Kung mamamatay ako rito, titiyakin kung hindi mo rin makukuha ang gusto mo. Huli na ang lahat, Nicolas. Paalam, kaibigan. Napakahusay ng iyong talumpati, Amadeo. Punong-puno ng emosyon. Punong-puno ng kahangalan. Anong nakakatawa, Manghaman? Ibinigay ko na sa inyo ang lahat na gusto nyo. Ibinigay ko na si Nicolas. Ngayon, ito pa rin yung usapan. Gawin nyo ang ritual para ibigin ako ni Paloma. Sa parang normal siya at hindi parang robot. Anong usapan? Amadeo, tumingin ka sa panan mo.
tumingin ka sa gitna ng tatsulok na kinatatayuan ninyo. Ilang mata ang nakikita mo? Ano? Tatsulok? Anong kinalaman ng mga mata rito? Bilangin mo ng maigi. Sa bawat kanto ng simbolo ng lupang ito, may nakalaang pwesto. 1, 2, 3. 3 pares ng mata ang kailangan para mabuksan ang pintuan ng aming huling piging. 3? Pero ang sabi mo, sapat na si Nicolas. Sabi mo kapag dinala ko siya rito, ibibigay mo sa akin si Paloma. Ang puso't isip ni Paloma. Ang daling malinlang ng taong bulag sa inggit. Akala mo ba hayaan naming makaalis ang isang tulad mo na nakakaalam ng aming sikreto? Isipin mo, Amadeo, kung kukunin namin si Nicolas, bakit namin sasayangin ang 2 pang sariwang karne na narito na sa aming harap? Amadeo, sinasabi ko sa'yo, walang daga ng mga demonyong yan. Niloko ka lang nila. Hindi maaari ito, Manghaman. May usapan tayo. Ginawa ko ang lahat. Pinagtaksilan ko ang kaibigan ko para sa inyo. At nagpapasalamat kami sa iyong pagtataksil dahil mas mapapadali ang aming trabaho. 3 alay, Amadeo. Ikaw, si Nicolas, at ang magandang si Paloma. Lahat kayo ay magiging bahagi ng aming dugo at laman ngayong gabi. Mga hayop kayo! Hindi ko hayang saktan nyo si Paloma! Manatili ka sa pwesto mo, traidor! Ang karne ay hindi dapat lumalaban bago katayin! Ngayon, alam mo na ang pakiramdam, Amadeo? Ang maloko ng taong pinagkakatiwalaan mo. Bagay lang sa'yo yan. Nicolas, patawarin mo ako. Hindi ko akalain. Manghaman, tumupad ka sa usapan. Uli na para sa pagsisisi, Amadeo. Ang kasunduan ay silyado na ng iyong sarili mga akbang papunta rito. Wala nang lalabas ng buhay sa Sitio Dolores pagsikat ng araw. Doon lang daw natauhan si Amadeo sa laki ng pagkakamali niya. Ang galit na itinanim niya kay Lolo Nicolas ay nagbunga ng sarili niyang kapamakan. Habang si Paloma ay nananatiling tulala, dahan-dahang pinalibutan nila Manghaman ng 3. Ang mga tao sa baryo ay nagsimula ng maghubad ng kanilang mga taklob. Inilalabas ang mga mukhang hindi na sa tao. Mga mukhang gutom. Nandilisik at handang sumakmal sa 3 magkakaibigang nag-away dahil sa pag-ibig. Pero magkakasama ring mamamatay sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng nagngangalit na paligid, naramdaman ni Lolo Nicolas ang hilakbot sa bawat segundong lumilipas. Wala siyang sandata. Ang tanging proteksyon sana nila ay ninakaw ni Amadeo at malamang ay itinapon kung saan. Habang palapit ng palapit ang mga aswang na may nanlilisik na mga mata, naalala niya ang bilin ng albularyo sa kanilang bayan bago pa man sila tumapak sa Sitio Dolores. Ang apoy ay makatutulong at ang sinunog na goma ay lason sa mga nilalang na yun. Sa di kalayuan, sa gilid ng isang kubo malapit sa apoy, nakakita siya ng isang lumang gulong ng motor na nakasandal sa isang kinakalawang na bakal na poste. Amadeo, kung gusto mo bumawi, tulungan mo ako. Hindi tayo pwede mamatay rito. Anong gagawin ko? Wala tayong laban sa kanila, Nicolas. Tingnan mo sila, oh. Yung gulong. Kailangan kong makuha yung gulong. Anong gagawin mo doon? Sa tingin niyo ba ay hahayaan namin kayong makakilos? Tapusin na sila! Ang likod ko! Isang matalim na latigo ang humagupit sa likuran ni Lolo Nicolas. Ramdam niyang pagkapunit ng kanyang baro at ang pagdaloy ng mainit na dugo, pero hindi siya tumigil. Gumapang siya, sumubsob sa lupa at pilit na inabot ang mabigat na gulong. Pinotektahan naman ni Amadeo ang kanyang pinsan para hindi malapitan ng mga aswang. Bawat takbang niya ay sinusundan ng hagupit ni Prudencia na tila natutuwa sa pagpapahirap sa kanya. Ang puting damit ni Lolo ay nagkulay pula na, punit-punit at dikit sa kanyang sugatang balat. Huwag kang malikot, Nicolas. Mas lalong sasakit kapag pinatagal mo. Hindi niyo kami makukuha. Amadeo, kayo na! Harangan mo siya! Prudencia! Bitawan mo ang latigo! Ito ang sa inyo! Gamit ang huling puwersa na natitira sa kanyang nanghihinang katawan, na ibato ni Lolo Nicolas ang mabigat na gulong ng goma diretso sa naglalagablab na apoy sa gitna ng bilog. Sa isang iglap, ang maliwanag at madilaw na apoy ay nilamon ng makapal, maitim at mabahong usok.
Ang amoy ng nasusunog na goma ay humalo sa malansang paligid at ang epekto nito sa mga aswang ay parang lason na kumalat sa hangin. Ano to? Hindi ako makahinga. Ang uso. Ang sakit ng ilong. Kailangan nating magmadaling kumilos! Si Paloma, kailangan nating mabantayan na hindi nila malapitan. Ano pang alam mong gawin laban sa kanila? Ang mga aswang na dahan-dahang lumalapit ay nagsimulang umubo at nahihirapang huminga. Ang kanilang mga matang nanlilisik sa gutom ay nagsimulang lumuha ng itim na likido. Ang kapangyarihan ng itim na usok ay nagpahina sa kanilang mga tuhod, pero sa kabila ng panghihina, ang galit ni na Manghaman Taling Prudensia ay lalong nag-alab. Kung mamamatay kami sa gutom, uunahin mo na namin ang babaeng to. Paloma! Takbo! Amadayo! Kunin mo si Paloma! Oo, ako bahala sa kanya. Sa akin ang babae yan! Huwag! Huwag niyo siyang sasaktan! Nakita ni Lolo Nicolas kung paanong inihanda ni Manghaman ng kanyang matutulis na kuko. Sa kabila ng panghihina sa usok, sapat pa ang lakas nito para sagpangin ang lieg ni Paloma. Si Aling Prudensia naman ay dahan-dahang gumagapang mula sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay kalahating tao at kalahating hayop na tuso at mapangahas, tila isang mabangis na handang sumagpang. Hindi niyo siya makukuha hanggat buhay ako! Nicolas, anong gagawin natin? Napapalibutan na nila tayo. Huwag kang panghinaan ng loob. Hawakan mo nga namang matulis sa bagay. Lalaban tayo hanggang sa uling hininga. Sa gitna ng makapal na itim na usok, ang mga anino ni Haman at Prudensia ay tila mga dambuhalang halimaw na sumusunggam. Ramdam ni Lolo ang init ng apoy sa kanyang harap at ang lamig ng kamatayan sa kanyang likod, habang ang buhay ni Paloma ay nakabitin sa isang manipis na silulid. Hindi na iniinda ni Lolo Nicolas ang hapdi ng mga kalmot sa kanyang braso at dibdib na gawa ng matutulis na kuko ng mga aswang, pati na rin ang mga latay sa kanyang likuran. Ang tanging nagpapanatili sa kanya sa wisyo ay ang nagniningas na apoy sa kanyang harap at ang pagnanais na iligtas si Paloma. Si Amadeo naman, bagamat sugatan din at puno ng pagsisisi, ay pilit na tumatayo sa tabi ni Lolo. Bit-bit ang isang pirasong kahoy na may apoy sa dulo. Amadayo, huwag kang lalayo kay Paloma. Sa akin si Aman. Nicolas, ang dami mo nang nawalang dugo. Hindi mo na kaya yan. Wala akong pakialam. Kung ito na ang huling gabi ko, titikin ko kasama ko sila masusunog sa impyerno. Napakatapang para sa isang hamak na tao. Ngayon, tikman mo ang bagsit ng tunay na gutom! Hayop ka! Sinunggaban ni Haman si Lolo Nicolas. Bumaon ang mga kuko nito sa balikat ni Lolo at sa sobrang lapit nila naamoy ni Lolo ang hininga ng kamatayan. Pero sa halip na sumuko, hinawakan ni Lolo ang mga balikat ng dambuhalang aswang na naghahanda ng patayin siya. Sinalag niya ang atake nito. Sabi mo gusto mo ng karne. Ito ang kainin mo. Sarili mo. Dahil iihawag kita. Yan ang bagay sa'yo. Buong puwersang naitulog ni Lolo Nicolas si Haman diretso sa gitna ng naglalagablab na apoy na may kasamang goma. Dahil doon, mabilis na kumapit ang apoy sa kapa at balat ng aswang. Nagwala si Haman sa gitna ng apoy, isang tanawing nakakapangilabot hanggang sa unti-unti itong matupok, pero hindi pa roon natapos ang lahat. Haman! Ang asawa ko! Nicolas, papatayin kita! Papatayin ko ang babaeng mahal mo! Huwag! Prudensia! Huwag si Paloma! Pinatay ninyo ang pinakamamahal kong asawa! Kaya uulahin kong patayin ang babaeng parehas ninyong minamahal! Hindi ako makakabayag! Kumanda kayo! Sa sobrang galit, lumundag si Prudensia. Ang kanyang target ay ang walang malay na si Paloma na nakatayo pa rin sa gilid. Mabilis ang bawat pangyayari. Akmang itatarak na ni Prudensia ang kanyang mahahabang kuko sa leeg ni Paloma nang biglang humarang si Amadeo. Amadeo! Hindi!
Hindi! Hindi mo siya pwedeng saktan! Bitawan mo ako, Hangal! Bakit mo binubuhis ang buhay mo para sa kanila? Dahil ito lang ang paraan para maging tauli ako at makabawi ako sa kasalanan ko! Amadeo! Hindi nakabaon ang kuko ni Prudencia sa kanyang dibdib. Niyakap ni Amadeo ng mahigpit ang aswang. Gamit ang huling lakas ng kanyang mga binti, tumalon siya paatras, bitbit ang nagpupumiglas na si Prudencia diretso sa ibabaw ng nagbabagang bangkay ni Haman. Nicolas, ang gamit ni Paloma, ihagis mo kahit ano. Amadeo! Umalis ka dyan sa apoy! Tol! Wala na. Nicolas, itapon mo yung panyo ni Paloma dun sa apoy. Ang gamit niya, doon nakakapit ang salamangka. Bilis! Walang pag-alinlangang kinuha ni Lolo Nicolas ang panyong nakasukbit sa bewang ni Paloma. Inihagis nito sa gitna ng apoy kung saan unti-unti nang nilalamon ng apoy ang mag-asawang aswang at ang naghihingalong si Amadeo. Nicolas, nasan tayo? Bakit may apoy? Anong nangyari? Amadeo! Deo! Paloma, salamat sa Diyos! Bumalik ka na! Nicolas, anong nangyayari? Bakit duguan ka? Anong pisan ko? Nicolas, Paloma, tawarin niyo ko. Mag-iingat kayo. Tumakbo na kayo bago mawala ang usok at muling lumakas ang mga aswang. Sunugin niyo buong baryo. Amadeo, patawad din kaibigan. Pero isasama ka namin pauwi. May pag-asa pang mabuhay ka. Hinila niya ang kaibigan kahit nasusunog na ang kalahati nitong katawan. Binuhusan niya ito ng tubig pero kapwa na silang walang nagawa ni Paloma nang unti-unti na rin itong bawian ng buhay. Sa huling pagkakataon, nakita ni Lolo Nicolas ang isang ngiti sa mukha ng kanyang kaibigan. Isang ngiting payapa, malayo sa inggit at puot na nagtulak sa kanya sa kadiliman. Habang naglalaho ang mga aswang sa paligid dahil sa takot sa apoy at usok, hinaltak ni Lolo Nicolas si Paloma paalis sa gitna ng baryo. Sugatan, pagod at puno ng pait ang puso ni Lolo Nicolas habang tinatahak nila ang madilim na gubat palabas ng Sitio Dolores. Ang bawat hakbang ay paalala ng isang pagkakaibigang nasira ng inggit pero nabuo ulit sa pamamagitan ng pagsasakripisyo. 2 linggo ang mabilis na lumipas mula ng gabing tila impyerno sa baryong yun. Payapa nang naihatid si Amadeo sa kanyang huling hantungan. Hindi makapaniwala ang kanilang mga pamilya sa nangyari. Bagamat masakit ang katotohanang muntik na silang mamatay sa kamay nito, pinili ni Lolo Nicolas na alalahanin ang huling sandali kung saan sila ay iniligtas nito. Sa bawat paggalaw ni Lolo, nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng mga latay sa kanyang likod at ang mga pilat ng kalmot sa kanyang braso. Mga permanenteng marka ng isang bangungot na hinding-hindi na mabubura sa kanyang isipan. Nicolas, huwag kang masyadong malikot. Baka bumuka uli ang tahi mo sa likod. Ayos lang ako, Paloma. Mas masigit pa nung hinahabol tayo ng aswang kaysa sa hapdi ng mga sugat na to. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Kung hindi dahil sa'yo, baka isa na rin ako sa kanila ngayon o baka bangkay na. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, wala na tayo roon. Malayo na tayo sa Sitio Dolores. Salamat, Nicolas. Salamat sa lahat. Handa na akong iwan ng lahat ng takot na yun. Gusto ko na magsimula ng panibagong buhay. Kasama ka. Iyan din ang hiling ko. Isang buhay na tahimik at puno ng pagmamahalan. At wala nang pupuntahang mga baryo na hindi natin kabisado, ha? Pangako, dito na lang tayo sa lugar na alam nating ligtas tayo. Mahal na mahal kita, Paloma. Mahal na mahal din kita, Nicolas. Ayon kay Lolo Nicolas, doon daw nagsimula ang tunay nilang kwento ni Lola Paloma. Ang mga sugat, unti-unting naghilom. At ang alaala ni Amadeo ay naging aral na lamang sa kanila. Sa kabila ng dilim na hinarap nila, nahanap nilang liwanag sa piling ng isa't isa.
Isang masayang pagtatapos na baon ang aral na ang tunay na proteksyon laban sa anumang aswang o demonyo ay ang katapatan at busilak na puso. Hanggang dito na lamang ang kwento ni Lolo Nicolas. Sa ngayon, mahigit 5 dekada na ang lumipas mula ng gabing iyon sa Sitio Dolores. Mapayapa silang namuhay ni Lola Paloma at biniyayaan ng 3 anak. Ako bilang panganay na apo sa kanyang pangalawang anak ang madalas na nag-aalaga sa kanya ngayon. Nakahinga na lang si Lolo. Mahina na ang katawan at hindi na halos makabangon. Tuwing pinupunasan ko ang kanyang likod, hindi ko maiwasang mapatitig sa mga ukit ng peklat doon. Mga tuyong sugat mula sa latigo at kuko na naging saksi sa kanyang katapangan. Si Lola Paloma naman ay nauna ng pumanaw sa sakit noong nakaraang taon, pero hanggang sa huling hininga niya, ang kamay ni Lolo ang kanyang hawak. Ang aral na hindi ko makakalimutan sa kwento ni Lolo ay ang tunay na halimaw ay hindi lamang matatagpuan sa dilim ng gubat o sa anyo ng aswang. Kung minsan, nasa loob din ng puso ng tao. Sa anyo ng inggit at pagtataksil. Pero sa huli ang pag-ibig na marunong magsakripisyo at magpatawad ang siyang tunay na makapagliligtas sa atin. Salamat sa pakikinig sa karanasan ng aking Lolo Nicolas. Hanggang sa muli, paalam.